Maniwala ka ba sa akin? Isang pobreng talunan na $3,000 lang ang suweldo sa isang buwan, balang araw ay biglang dahil sa isang software ay naging pinakamayaman na tao. Universal Trade Group? Sa pagkakaalam ko ay hindi naman ako sumali sa anumang business group ha? Sino ang nag-imbita sa akin dito? Ang Yunding Villa na may laking 3 ektarya ay nagkakahalaga lang ng $1. Ang Yunding Villa, ang pinakamahal na subdivision sa Linhai, 3 ektarya pero $1 lang? Anong klaseng biro ito? Patek Watch, ang pinakamahal na relo sa mundo, ay nagkakahalaga lang ng $5 lang. Blue Eagle Company, hindi ba ito ang nangungunang kumpanya sa Linhai? 60% ng share ay nagkakahalaga ng $6 lang? Dagdag na 1 sentimetro sa height ay nagkakahalaga ng $5? At sa isang bahagi naman, $10? Nakakatawa naman ito. E di sa $50, makakabili na ako ng... Siguradong grupong ito ng mga manloloko. Bakit hindi ko kaya subukang pagtripan ang manlolokong ito? Bibilhin ko ang Yunding Villa. Paano bumili? Sigurado ka bang nais mong bumili? Matagumpay ang pagbili. Ano? Tapos na agad? Nagbayad na ba ako? Kahit man lang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ko ay hindi tinanong. Ang pagbili ng ari-arian, dapat ay may registration, di ba? Natatandaan ko. Wala man lang kahit ano, tapos na agad ang pagbili? Manloloko, hindi ito masaya. Grabe, talagang binawasan ang pera ko. Tandali, mayroon akong $1 at 30 sentimo kanina sa account ko. Walang hiyang manloloko. Pati ba naman ang system ko ay nahack nyo? Lalong nagiging delikado ito. Kailangan ko nang umalis sa grupong ito. Hala? Bakit ayaw gumana? Naku, alas 7:30 na pala. Lagot na. Mahuhuli na ako. Magtatrabaho muna ako. Yechingyo? Hindi mo ba tinitingnan kung anong oras na? Nirerespeto mo pa ba ang kumpanya? Alam mo pa ba na nagtatrabaho ka pa rito? Araw-araw mo kaming pinahihirapan. At ninanakaw mo pa ang sahod namin. Tapos may gana ka pang pagsabihan ako? Anong sinabi mo? Oh, wala po. Wala lang po yon. Ang sabi ko po, alam ko nang mali ako at hindi na po mauulit sa susunod. May susunod pa? Intern ka lang? Pero ngayon pa lang ay wala ka na sa loob sa mga patakaran ng kumpanya. Paano pa kaya kapag naging regular ka na? Madadagdagan ang internship mo ng 1 buwan at mababawasan ng kalahati ang sahod mo ngayong buwan. Ano po? Kalahati ang sahod, $3,000 na nga lang ang sahod ko sa loob ng 1 buwan, tapos dadagdagan nyo pa ng 1 buwan ang internship ko para saan? Ayoko na! Anong ayaw mo na? Sino ka sa tingin mo? Sinasabi ko sa'yo, ang trabahong ito ay gustong-gusto ng maraming tao. Kung ayaw mo, maraming iba dyan na papalit sa iyo. Nagsisimula na naman si Deng, ang kuripot, na mambuli ng bago. Totoo iyan. Dahil lang walang karanasan, ginagawaan na niya ng kung ano-ano. Kinukuha pa niya ang sahod nila para ibulsa ang pera. Napakasama niyang tao. Anong binubulong-bulong nyo riyan? Tapos na ba ang proyekto nyo? Naabot nyo na ba ang quota? Bumalik na kayo sa trabaho. Ano? Gusto mo akong saktan? Sige nga, subukan mo. Sige na, gawin mo na. Tandaan mo ang mukhang ito. Ikaw pa talaga. Dukha ka lang. Magkaroon ka muna ng pera at bumili ng bahay sa lungsod ng Linhai bago ka magsalita. Narito po ba signang Ye Qingyu sa lugar na ito? Wow! Napakagandang babae. Grabe! Ang sexy ng suot niya. Ako si Ye Qingyu. Sino po sila? Kayo po pala si Ye Qingyu. Napakabuti naman. Ako nga po pala, isang sales agent ng Yunding Villa. Pumarito po ako para makipag-usap sa inyo tungkol sa mga kailangang dokumento para sa villa ninyo. Ano? Bumili si Yeching Yu ng bahay sa Yunding Villa? Tama ba ang narinig ko? Iyon ay ang Yunding Villa. Ito ang Yunhai, ang pinakamagandang villa rito. Balita ko, ang pinakamalaking mansyon ay sumasakop ng 3 ektarya. Ye Qingyu? Hindi ba't mahirap lang siya? O baka naman, isa siyang mayamang tagapagmana na nagpapanggap lang para maranasan ang hirap. Tumahimik kayong lahat. Miss, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Siya po ay, Ako ang supervisor ni Yeching Yu, si Deng Dahai. hindi po ako nagkakamali. Ngayong umaga ko lang din po natanggap ang order na ito. Si Junoong Ye po binayaran na ng buo ang pinakamahal na mansyon sa Yunding Villa. Heto po ang resibo, maaari niyo pong tignan. $1 bilyon? Bakit hindi ko maalala na nangyari ito? Sandali.
Sinasabi niyo bang kaninang umaga ako bumili ng villa? Opo, kaninang umaga lang po talaga iyon. Mr. Lin, dahan-dahan lang po. Ibig sabihin ba nito, lahat ng nasa group chat ay totoo? Anong group chat? Oh, wala lang. Sige, asikasuhin na natin ang mga papeles. Sige po, hindi na po kailangang mag-alala. Napakarami niyo pong pondo sa ilalim ng pangalan niyo. Inalis na po namin ang lahat ng mga magulong proseso para sa inyo. Dito na lang po kayo pumirma, okay na po. Ganoon lang kadali? Opo. Ginoong Ye, magbabakasakali lang po akong magtanong. Kailan po kayo bakante? Gusto ko po sana kayong anyayahang kumain. Haha! Sa susunod na lang, tiyak na magkakaroon tayo ng pagkakataon. Magkakataon din tayo. Nga pala, hindi ba ang Yunding Villa ay mayroong proyektong katuwang ang Wushan Real Estate namin, hindi ba? Opo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Maaari pa naming palakihin ang pakikipagtulungan sa inyo. Hello. Ako po ang taong namamahala sa proyektong ito. Huwag kayong mag-alala dahil sa relasyon namin ni Ye Qingyu, ang proyektong ito ay tiyak na gagawin ko ng buong puso. Miss, kanina lang ay tinanggal na ako ng supervisor namin. Hindi na ako empleyado rito. Naiintindihan ko po. Ginoong Ye, pagbalik ko po ay kakausapin ko agad ang aming pamunuan. Tutal, hindi rin naman kami masyadong kontento sa proyekto ng Wushan Real Estate. Ye Qingyu, ano bang sinasabi mo? Kanina. Nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko na ang iyong employment contract. Kahit anong oras mo gustong pumasok. Pwedeng-pwede. Paano namang mangyayari yon? Hindi ba't parang hindi na nirerespeto niya ng mga patakaran ng kumpanya? Ang mga patakaran, tao lang din naman ang gumagawa niyan. Ye Qingyu, ay hindi. Kuya, pasensya na, mali ako kanina. Pagpasensyahan mo na po ang pagkakamali ko. Ang proyektong ito, hindi ko ito pwedeng mawala. Ang proyekto mo? Ano namang pakialam ko doon? Tara na, asikasuhin na natin ang mga papeles. Ye Qingyu, huwag mong kalilimutan, supervisor mo pa rin ako. Siya na nga ang may-ari ng mansyon sa Genting Villa Tower. Sa tingin mo ba, may pakialam siya sa isang hamak na supervisor na tulad mo? Ye Qingyu, kapag sinubukan mong umalis ngayon, hinding-hindi mo na magagawang tumapak pa muli sa kumpanyang ito. Ganyan ba talaga kahina ang utak mo para maging supervisor? Alam mo ba na sa isang salita lang ni Ginoong Ye, kaya niyang bilhin ang lahat ng shares ng kumpanya niyo? Che! Ginoong Ye, tara na po. Dito po ba talaga nakatira si Ginoong Ye? Napakasimple niyo naman. Simple lang talaga dapat. O siya, kung wala nang kailangan, mauuna na po ako sa itaas. Sandali, Ginoong Ye, huwag ka munang umalis. Hindi mo ba ako yayayain sa itaas para uminom kahit sandali? Kaya ko naman pong uminom ng may yelo ngayon. Masyadong makalat sa kwarto ko, hindi ko pa po naliligpit. Ayos lang iyon, tutulungan na lang kitang magligpit. Lalo na sa kama. Magaling kaya akong mag-ayos niyon. Sa susunod na lang. Huwag kang mag-alala, sa'yo pa rin ako kukuha. Sa susunod na bibili ako ng bahay. Ay, Ginoong Ye, huwag kang bawi sa sinabi mo ha. Ganun na ba ang mga babae? Kaagresibo ngayon? Hindi ko akalaing ang pagbili sa group na ito ay totoong magkakatotoo. Yes. Hindi nga. Ang bilis namang naubos. Ang mga paninda dito. May bagong bentahan sa group. Pakicheck agad. Anak nang, natatandaan kong binili ko itong Yunding Villa Top Mansion sa halagang $1 lang, di ba? Ano itong napakamahal? Grabe naman. Bakit nawala pati ang transaction history? Pero parang may natatandaan ako tungkol sa mga shares? Hayes, hayaan mo na nga, babalik na muna ako. Hindi ko alam kung masisante ba ako. Kung wala ang group na ito, kahit ang mga gamit sa opisina, hindi ko kayang bilhin. Bilis! Tingnan nyo! Narito na si Tycoon Ye. Nakakainggit naman siya, pero hindi dapat kamuhian. Ye Qingyu, ikaw na walang hiya ka. May kapal pa ng mukha na bumalik. Empleyado ako rito, kaya bakit hindi ako pwedeng bumalik? Sinisante ka na ngayon. Magligpit ka na agad ng gamit at lumayas ka. Kung ayaw mo na, di huwag. Supervisor? Deng. Sino naman ito? Manager Zhao, hindi niyo po alam. Itong lokong ito ay hindi ko alam kung paano pinalad, pero nakakilala siya ng tao mula sa Yunding Villa at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para sirain ang ating kumpanya at ang proyektong pakikipagtulungan sa Yunding Company. Anong pangalan niya? Ye Qingyu. Ye Qingyu, bakit nakatayo ka pa rin diyan? Ang taong ito ay mula sa Tianhai Group. Ang ating Zhao Key Manager Zhao, isang listed company ang Tianhai Group. Kapag naantala mo ang itinerary ni President Zhao, kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi sapat na pambayad iyon. Tianhai Group, isang listed company. Malaki ba yan? Natatakot ka na, no? Sasabihin ko na sa'yo,
Isang proyekto lang mula sa Yunding Villa. Anong magagawa niyan? Ang manager Zhao at ang aming kumpanya ay may pinag-uusapang proyektong pakikipagtulungan. Ngayon, kahit padalhin mo ang mga tao mula sa Yunding para pag-usapan ang pakikipagtulungan, pag-iisipan ko pa rin muna. Sabi mo, ang pangalan niya ay Ye Qingyu? Pasensya na po, Ginoong Ye. Pumunta po ba kayo sa stock market ngayong umaga? Grabe, hindi ko alam ang kumpanyang yan, pero ngayong umaga, may binili nga akong shares ng isang kumpanya. Magkano nga ba yon? Parang pumunta nga ako sa kung anong stock market at bumili ng mga shares ng kung anong kumpanya. Kung anong kumpanya talaga iyon, hindi ko na maalala. Posible kaya ang Tian High Group nyo? Ye Qingyu, nawawala ka na ba sa sarili mo? Bibilhin ng shares ng Tianhai Group? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin, tingnan mo kung karapat-dapat ka ba. Kahit pa nabili mo ang pinakamahal na unit sa Yunding Villa, gusali lang yan. Ang Tianhai Group, isang listed company yan. Listed company yan. Baliw. Galit na si Manager Zhang ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Tumahimik ka nga. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Chairman, Manager Zhao, isang hamak na intern lamang siya sa kumpanya namin. Sigurado po ba kayo? Chairman? Ako ba ang tinutukoy nyo? Tama po. Kayo nga po, sa totoo lang, itong Tianhai Group namin ay may pinagdadaan ng krisis sa aspeto ng pananalapi. Kaya ang ibang mga negosyo, gusto lang kaming gawing katatawanan. Wala man lang ninais na tumulong sa amin, mabuti na lang at sa mga sandaling ito, nakilala ko kayo. Nitong umaga lang, binili nyo ang 79% ng aming stocks at ito ang naging mabilis na solusyon sa problema namin, muling pinasigla ang takbo ng ating negosyo. Sa ngalan ng Tianhai Group at ng lahat ng mga empleyado, buong puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Ibig sabihin, ang stocks na nabili ko kaninang umaga ay pagmamayari ng Tianhai Group na ito. Isa itong sikat na World Top 500 na kumpanya. Astig, ibig sabihin, yumaman na pala ako. Sabi ko na nga ba, kahit kakaunting stocks lang, mas mahal pa ito kaysa sa Yunding Villa. Dahil pala ito sa World Top 500. Tumayo muna kayo? Hindi ko rin naman sinasadya yon. Mabuti kung nakatulong ako. Naiintindihan ko po. Pero ang utang na loob na ito ay hinding-hindi ko makakalimutan. Sa pagbili nyo ng 79% ng stocks, kayo na ang aming iisang chairman. Manager Zhao, hindi ba kayo nagkakamali? Sigurado po ba kayo na siya itong si Ye Qingyu? Siya? Kinuwestiyon mo ba ako? Hindi po sir, hindi. Huwag na tayong mag-usap. Akala ko, sa simpleng pamumuhay ni President Ye sa kumpanyang ito ay may magandang kinabukasan. Pero ngayong nalaman kong puno pala ang kumpanya ng mga taong mukhang pera at masamang, gaya mo, mas mabuti pa sigurong wakasan na ang pakikipag-ugnayan namin sa inyo. Manager Zhao, talagang hindi ko po alam. Pasensya na po, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Nagawa ko lang iyon. Ye Qingyu! Hindi, President Ye. Pasensya na sa mga nagawa ko. Napaka-judgmental ko po talaga. Sana po ay mapatawad niyo na ang pagkakamali ko. Hindi ko po kayang mawala ang kontratang ito dahil siguradong tatanggalin ako sa kumpanya. Para sa isang taong tulad mo, hindi ba mas mabuti kung matanggal ka sa trabaho? Ikaw si Manager Zhao, hindi ba? Tungkol sa pamamahala ng kumpanya nyo, kung ano ang dapat mangyari ay mangyayari, hindi ako makikialam. Bumalik ka na lang at maging Manager Zhao. Sa mga usaping pangtauhan ng kumpanya nyo, hindi rin ako makikialam. Wala talagang katulad ang Chairman Ye. Kung iba siguro iyan, paniguradong puro pakikialam lang ang gagawin nila sa loob ng kumpanya. Iniisip nilang makakatulong ito sa pagkakaisa ng lahat. Pero sa katunayan, makakasama lang ito. Ibang klase talaga ang galing nyo. Ang Chairman Ye na nakakuha ng lahat ng shares. Ang inyong decision po ay sadyang napakatalino. Talino mo, mukha mo. Isa lamang akong simpleng intern sa isang maliit na kumpanya. Kahit papagsalihin nyo ako sa operasyon, hindi ko naman alam kung paano. President Ye, Dingdahay, tanggal ka na sa trabaho. Ipunin mo na ang mga gamit mo ngayon din, pumunta ka sa finance at kunin ang huling sahod mo bago umalis. ano? Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Kailangan kong makausap ang CEO. Ito ang utos ng ating CEO. Ginoong Ye, gusto po kayong makausap ng CEO sa loob ng kanyang opisina. Hinahanap ako ng CEO? Opo, Chairman Ye, may lakad pa po ako. Heto po ang aking business card. Kung may kailangan po kayo, tawagan nyo lang ako anytime. Mauna na po ako. Sige, pupuntahan ko na siya ngayon. teka po Ginoong Ye, sandali lang po. Secretary, pakiusapan mo naman ang CEO para sa akin. Umalis ka nga sa harapan ko. Dahil sa'yo, nawalan ang kumpanya ng 2 malalaking proyekto. Mabuti nga at hindi ka pinagbabayad sa pinsalang ginawa mo. Kasalanan ito ng taong iyon. Hindi ko pa nasasabi kay Ginoong Ye na kasalukuyang nagpapahinga ang CEO. Layas, ipunin mo ang gamit mo at umalis ka na rito. Tuwing nagpapahinga ang CEO, madalas ay wala siyang suot na damit. Huwag naman sana siyang pumasok ng basta-basta. Kung iisipin, hindi pa ako nakapunta sa opisina ni CEO. Dati, bilang isang hamak na intern lamang, wala man lang akong karapatang makita si CEO. Parang panaginip lang talaga. Pero, narinig kong babae raw pala si CEO at tila napakaganda pa niya. CEO, papasok na ako ha.
Bakit walang tao rito? Ikaw. Ay naku. Tinitingnan mo pa rin. Oh, pasensya na po, pasensya na talaga. Ye Ching-yu, pumasok ka. Bilang chairman ng kumpanya ng Tianhai, kapag papasok sa opisina ng iba, hindi ka ba marunong kumatok? Saan napunta ang kagandahang asal mo? Pumatok naman ako. Wala kasing sumasagot kaya pumasok na ako. Dahil ba doon ay maaari ka ng tuloy-tuloy na pumasok? Sasabihin ko sa iyo, wala pang nangangahas na diretsyong pumasok sa opisina ko nang walang pahintulot ko. Isa lang akong intern. Sinong mag-aakalang? Nagbibihis ka pala sa loob ng opisina. Ako ang CEO ng kumpanya, kaya kahit saan ko gusto magbihis ay pwede. Opo, ikaw na ang CEO. Masyado ka kasing maputi at maakit. Anong sinabi mo? Ay, hindi iyon. Sinasabi ko lang na ikaw ang CEO. Teka, bakit mo ba ako pinatawag? Nagpa siya ang kumpanya na gawin ka ng regular na empleyado ng mas maaga. Oh. President Wu, nagbibiro ka ba? Kailangan ko pa bang maging regular? Sa tingin mo ba sa lagay ko, kailangan ko pa maging regular? Gagawin kang regular ng kumpanya, benepisyo lang iyon na ibibigay nila sa iyo. Kung magtagumpay ang pagtutulungang ito, pati ang posisyon ng vice-presidente ay maaari mong makuha. Anong pagtutulungan? Iyong dati kasama ang Tianhai Group, sina Zhao Qi at Manager Zhao. O talaga? Iyon lang pala. Madali lang yan. Hello, Zhao Qi. Tungkol doon, pagtibayin mo pa ang ugnayan ng Tianhai Group at Wushan Real Estate sa kanilang proyekto. Sige po, masusunod po ang lahat ng utos nyo. Ayos na. President Wu, ganito ba ang pakiramdam ng nagpapakitang gilas? Napakasarap sa pakiramdam. Salamat. Hoy, maliit na bagay lang yon. Kaya kung wala na kayong kailangan, mauna na ako. Sandali, huwag mong kalimutan na vice-presidente na ako. Dahil ikaw na ang vice-presidente ng kumpanya, hindi ba't dapat mong gampanan ang iyong mga tungkulin? Anong mga tungkulin? Kasalukuyang pinahihirapan ang kumpanya ng Linhai Company at kailangan mong ayusin ito. Linhai Company? Hindi ba mortal nating kaaway iyon? Plano mo ba talaga itong lahat? Siyempre hindi. Ye Ching-yu, sa totoo lang, muntik na talagang bumagsak ang kumpanya. Ha? Hindi ko alam kung paano nakakilala ng mga taga-real estate ang Linhai Group. Plano nilang bawiin ng maaga ang gusali na inuupahan ng kumpanya. Wala na talaga akong magawa, kaya nakikiusap ako na tulungan mo ako. Intern lang naman ako noon. Bakit bigla namang dumami ang mga problema? O baka naman, gusto mo na. Kundi ba't, binabalak mo bang? Hindi. President Wu, huwag kang ganyan. Sige na, tutulungan na kita. Sa panaginip mo lang yan. Sige, dahil diyan, ayos na ang lahat. Sa mga susunod na mangyayari, ako ay magpapadala ng sekretarya para samahan ka. Kung may katanungan ka, makipag-usap ka na lang sa kaniya. Ang vice president ko, napakadali palang tuksuhin. Wang Qian, pumasok ka sandali. Simula ngayon, si Ye Ching-yu na ang bagong vice president ng kumpanya natin. Tingnan mo kung ano ang mga kailangan niya at tulungan mo siya. Opo. Ibang klase talaga ang mga babae ngayon. Maganda ang katawan, maganda ang mukha, at ang puti pa ng balat. Naging CEO pa ng kumpanya. Isang hamak na intern lang ako, parang hindi ko yata kakayanin ito. Pero, bakit parang pakiramdam ko ay naloko ako? Hayaan mo na nga, silipin ko na lang muna sa group kung ano ang pwedeng mabili. Sabi ni President Wu kanina, dapat ayusin ko muna ang tungkol sa susunod na magiging lokasyon ng kumpanya. Tama. Oh, hindi ba't ito ang walang silbi kong boyfriend na si Ye Ching-yu? Xiaoya, nandito ka pala. Eksakto, may sasabihin sana ako sa iyo. Ye Ching-yu, nandito ako para makipaghiwalay na sa iyo. Xiaoya? Ano ang sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Sino ang nakikipagbiruan sa'yo? Tignan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sa hitsura mong iyan, paano mo nasabing bagay tayo? Xiaoya? Anong sinasabi mo? Huwag mo akong tawaging Xiaoya, nandidiri ako sa'yo. Isa ka lang na intern. At sa isang buwan, ni hindi ka makaipon ng $3,000, paano mo ako bubuhayin? Sasabihin ko na rin sa iyo, pumayag na ako kay Second Young Master of the Sun Family. Tinanggap ko na ang panliligaw ni Sun Chen. Kumpara sa kaniya, wala kang panama. Second young master son? Dahil lang ba mayaman siya? Oo naman. Nakikita mo ba itong bag ko? $100,000 ito. Si Second Young Master Sun, ibinigay niya ito sa akin ng walang kahirap-hirap. Kaya kong magsumikap.
Magsumikap? Kahit magsumikap ka pa ng 10 taon, hindi ka pa rin kikita ng 100,000 dolyar. Si Young Master Son naman, kamakailan lang sa Yunding Villa area ay bumili ng villa na sabi niya ay gagawing bahay namin matapos ang kasal. Dahil lang ba rito? Bumili rin ako ng villa sa Yunding, yung pinakamahal pa doon. Ye Chingyu, hindi mo ba matanggap na naghiwalay na tayo? Sa pagiging walang silbi mong iyan, makakabili ka sa Yunding? Iyong pinakamahal pa? Naririnig mo ba ang sarili mo? Xiaoya, talaga bang kinalimutan mo na lahat ng mga kabutihang ginawa ko para sa iyo? Kabutihan para sa akin? Paano mo ako mapapasaya kung wala kang pera? Sa pagiging walang silbi mo? Tanggapin mo na ang katotohanan? Hinding-hindi mo maibibigay ang saya na gusto ko. Pera lang ba ang basehan ng saya? Siyempre, maibibigay ni Young Master Son ang lahat ng gusto ko pero ikaw hindi. Kung ganoon, maging masaya ka sana. Vice President Ye, hintayin niyo po ako. Vice President Ye, ako po ang sekretarya niyo, si Wang Qian. Mula ngayon po, kung may kailangan kayo, wag po kayong mag-atubiling utusan ako. Anong tawag mo sa kaniya? Vice Presidente? Si Vice President Ye po ang bagong hirang sa President Liu bilang Vice Presidente. Ako po ang kaniyang sekretarya. Paano nangyari iyon? Dati ka lang intern. Paanong naging Vice Presidente ka? Bakit? Napakaliit kong intern, tapos naging vice-presidente. Masyadong nakakagulat para sa'yo, no? Ye Chingyu, niloloko mo lang ako, di ba? Alam mong makikipaghiwalay ako sa'yo, kaya kumuha ka ng artistang ito para magtulungan kayong lokohin ako. Chenya, 2 taon tayong magkasama. Pero hindi ko akalain na ganito ka palang klase ng tao. Vice President Ye, sino po siya? Dati kong isang hamak na dumadaan lang. Wala iyon. Pag-usapan na lang natin kung paano aayusin ang mga problema ng kumpanya. Ye Chingyu, wag mo akong maloko-loko. Kapag hindi ka nagpaliwanag ngayon, wag mong asahang makakaalis ka. Miss, wag ka nang gumawa ng eksena rito. Kung hindi ay tatawag ako ng security. Layas, sino ka ba sa akala mo? Ako kaya ay girlfriend ng pangalawang anak ng mga The Sun family. The Sun Family? President Ye, tila ang mga The Sun Family ay may kooperasyon sa ating kumpanya. Ibaliwala mo na yan. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa The Sun Family. Hanapin mo si Tian High Group, pati na si Manager Zhao. Sabihin mong galing sa akin, siya na ang bahala. Ye Chingyu, na-addict ka na ba sa pag-aartista mo? Ititigil ang kooperasyon sa The Sun family? Hahanapin pa si Tian High Group kahit na hindi iyan arte. At kahit totoo mang ikaw ang vice-presidente ng kumpanyang ito, hindi ka pa rin nararapat. Ay, Secretary Wang, kay laki nga naman ang pagkakataon. Hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Young Master Son, sakto ang dating nyo. Sasabihin ko sana sa inyo na ang lahat ng transaksyon sa pagitan natin, itigil na natin simula ngayon. Secretary Wang, nagbibiro ka lang, di ba? Ang mga kontrata natin, nagsisimula iyan sa mahigit $1,000,000. Hindi ito biro. Ito ang naging desisyon ng aming President Ye, kakagawa lang. President Ye, kayo po pala ang President Ye, tama? Ako nga ang nagsabi. President Ye? President Ye, tingnan nyo, ang pagtutulungan natin ay laging nagsisimula sa $1,000,000. Paano itong biglang naging... Ikalawang Young Master, huwag kang makikinig sa mga sinasabi niya. Siya lang ang sinasabi ko sa iyong si Ye Chingyu. Kakabreak ko lang sa kanya. Hindi niya matanggap, kaya umaarte siya ngayon na parang isang big boss. Siya ba iyong sinasabi mong walang silbi? Ye Chingyu, tama ba? Opo. Anong pinagsasabi mo? Siya ang ating Vice President. Kung si Ye Chingyu nga iyan, wala palang dapat ikabahala. Kahit na Vice President ka pa ng kumpanya, ano naman ngayon? Nahaharap ang kumpanya nyo sa banta ng Lin High Group. Hindi nyo na nga mailigtas ang sarili nyo. May gana pa kayong itigil ang kooperasyon natin? Tama, wala siyang silbi. Vice President daw. Kung si President Wu iyan, pag-iisipan ko pa siguro. Ikaw, isang bagong saltang Vice President, kapag nawala ang kooperasyon natin sa The Sun Family, saan ka kukuha ng pambayad sa napakalaking kawalan na iyon? Iyan. Kasasabi lang niya kanina na makikipagtulungan daw siya sa Tian High Group. Tian High Group? Mula sa kanya? Ha ha ha. Ang Tian High Group ay isa sa World Top 500. Kahit ang President Wu ay hindi makaapila para makipagtulungan sa kanila, sino ka sa akala mo? Zhao Qi, pumunta ka sa kumpanya ko ngayon din. Nasa malapit lang po ako. Sige, magkunwari ka pa. Ituloy mo lang iyan. Manager Zhao Qi, ang General Manager ng Tian High Group? Ha ha ha. Sino ka ba sa akala mo? Isang tawag mo lang ay pupunta na agad ang General Manager ng Tian High Group. Ambisyoso ka. Kakabreak ko lang sa kanya. Siguradong wala na siya sa sariling huwisyo dahil sa sobrang gulat. Ayos lang, kahit presidente pa siya. Vice President lang naman siya. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Maghintay na lang kayo.
Baka kung anong klaseng masamang gawain o anong klaseng pandaraya ang ginawa niya para maging vice-presidente siya. Hindi magtatagal, mawawala rin siya sa pwesto. Maghihintay lang tayo rito at tignan natin kung hindi niya matawag si Manager Jiaoqi kung paano siya babagsak sa pwesto. Dalawang hangal. Walang silbi. Sino ang minura mo? Manager Zhao? Titingnan ko kung sino ang ganun katapang na labanan ng aming chairman. Chairman Ye, nandito na po ako. Chairman Ye, ikaw ang chairman ng Tianhai Group? Ako rin ang nagsisilbing vice-presidente ng Wushan Real Estate. Nagdesisyon ang Wushan Real Estate na itigil ang mga proyektong pakikipagtulungan sa The Sun Family. Ang $1 milyong na kakulangan ay pupunuan ng Tianhai Group. Walang problema, di ba? Siyempre, wala pong problema. Oh, Chairman Ye, kailangan nyo ba na parusahan ko siya ng kaunti? Isang salita ko lang, sisiguraduhin ko na wala nang sinumang ang maglalakas loob na makipagtulungan sa The Sun Family. Huwag naman, Manager Zhao. Kapag nangyari yan, ay mawawala na ang The Sun Family. Kahit mawala pa ang The Sun Family, wala na akong pakialam doon. Dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na labanan ng aming chairman, dapat ay handa ka na ring tanggapin ang magiging bunga nito. Masyado ba itong magiging abala? Kasi ayaw ko sa lahat ay naaabala? Huwag kayong mag-alala, isang salita ko lang ito. Sige, kung ganoon ay asikasuhin mo na. Huwag pakiusap. President Ye ay hindi, Chairman Ye, nagkamali po ako, nakikiusap po ako, bawiin nyo na po ang desisyon nyo. Masyado kayong mabuti at malawak ang pangunawa, ituring nyo na lang akong parang hangin, palayain nyo na po ang The Sun Family. Hindi ba't binigyan na kita ng babala kanina? Gaya nga ng sinabi ni Manager Zhao kanina. Anong pakialam ko doon? Tara na. Ye Qingyu. Ye Qingyu, saan ka pupunta? Ano man ang gawin ko, wala ka ng pakialam doon. Pero girlfriend mo ako. Ako ay binasura mo na. Mas masahol pa ako sa aso. Hindi. Nagbibiro lang naman ako. Hindi ko talaga gustong makipaghiwalay sa iyo. Sinusubukan lang kita. Oh, edi congrats sa iyo. Ngayon tapos na tayo. Hindi maaari. Mahal mo pa ako, di ba? Hindi mo kayang makipaghiwalay sa akin. Bitawan mo ako. Ayoko. Ye Qingyu, patawarin mo na ako, please. Ngayong gabi, pupunta ako sa bahay mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ayoko. President Ye, ano ang nangyari? May bago ng lokasyon ang ating kumpanya. Ayos na ito. Talaga po, President Ye? Bumili ako sa Nanshan Street ng isang gusali. Anong pangalan nito? Gusali ng Chaoyang. Ano po ang sabi ninyo? Binili ninyo ang gusali ng Chaoyang? Oo, alam mo ba iyon? Siyempre po, iyon ang gusali ng Chaoyang. Kumalam ka. Bakit kailangang magkagulo? Gusali lang naman iyan, di ba? Isang gusali? Chairman Ye, alam nyo ba talaga kung gaano kalaki ang gusali ng Chaoyang? Gaano kalaki? Ang gusali ng Chaoyang ay isa sa mga nangungunang 2 na pinakasikat na mall sa ating bansa. Ang halaga nito ay higit sa $100 bilyong. Kaya pala ganoon kamahal. Malaking halaga rin iyon. Ibig kong sabihin, sa Chinese yuan. Chairman Ye, kung maaari sana po, pwede po ba nating ilipat ang ating Tianhai Group HQ doon sa gusali ng Chaoyang? Sige, isang buong commercial building ang binili ko. Kahit pa lumipat ang kumpanya ng Wushan doon, marami pa ring bakanting espasyo. Siyempre naman po, sa laki ng kumpanya natin. Kahit 1% ng espasyo ng gusali ng Chaoyang ay hindi pa natin mapupuno. Sariling kumpanya naman natin ito, kaya huwag tayong magtipid ng ganyan. Sandali lang, may darating para ayusin ang mga papeles sa akin. Pagkatapos ay maaari na kayong pumasok agad, 1 kwarto para sa bawat isa. Hindi, 1 palapag para sa bawat tao. Salamat po, Chairman Ye. Huwag po kayong mag-alala. Ang tungkol sa mga papeles mamaya ay ipaubaya nyo na sa akin. Sinisiguro ko na maaayos ko ang lahat para sa inyo. Manager Zhao, ako ang sekretarya ni President Ye, kaya ang mga papeles na iyan ay dapat na ako ang gumawa. Sandali lang. Kailan ka pa naging sekretarya ng ating President Ye? Huwag mong isiping hindi ko alam na ikaw ang sekretarya ni President Wu. Ang gawaing ito ay para sa akin lang. Huwag mo akong agawan. Ikaw ang general manager ng malaking kumpanya. Ang mga maliliit na bagay na tulad nito ay dapat na ipaubaya sa aming mga tagatulong lang. Tama na iyan. Kayo na ang bahala. Aakyat na muna ako para ibalita ang magandang balitang ito kay President Wu. Aalis na ako. Sige po, sir. Sandali lang. Huwag mong isiping hindi ko alam na gusto mo lang magpasikat sa harap ng ating President Ye. Hindi ito maaari. Ang gawaing ito ay sa akin lang. Dapat ibigay. Manager Zhao, hindi mo pa ba talaga maintindihan? Ang maintindihan ng alin? Isipin mo, kung ikaw ay isang bilyonaryo, magtatrabaho ka ba sa isang maliit na kumpanya? At dahil lang sa problema ng isang maliit na leader sa kumpanya,
ay bibili ka ng buong gusali ng Chaoyang para lang gawing opisina. Sa tingin mo ba ay normal iyon? Ang ibig mong sabihin ay, Siguradong hindi ordinaryo ang relasyon ni President Wu at President Ye. ibig sabihin si President Wu. Kaya nga sekretarya ako ni President Wu at sekretarya rin ako ni President Ye ngayon. Kaya dapat lang na ako ang gumawa nito. Si President Wu pala ang may bahay ng boss? President Wu, tapos na ang lahat. Sino ito? Ito ang Suwaishan ni Linhai Group, si Presidente Su. Mula sa Linhai Company? Kalaban ito ng kumpanya. Nandito siya para manggulo. President Wu, sino ba ang taong ito? Kung protektahan ka ay sobra, baka naman lalaking simpanan mo lang iyan. Anong pinagsasabi mo? Ako ang Vice President ng kumpanyang ito. Hindi ka welcome dito. Mangyaring umalis ka na. Kundi, tatawag ako ng mga autoridad. Qingyu, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Presidente Su, pasensya na po. Wala siyang alam. Huwag niyo na lang po pansinin. Hindi ko naman nakikita na humihingi kayo ng paumanhin. President Wu, ano ba itong klaseng ugali nyo? Dahil dyan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tatawag na ako ng mga tao ngayon para bawiin ang kontrata ng kumpanya nyo. Humanda ka sa pagbagsak ng kumpanya nyo. Presidente Su, maari po bang bigyan niyo pa kami ng ilang araw? Kapag lumipat kami ng opisina ngayon, maraming proyekto sa aming kumpanya ang hihinto at mapuputol ang daloy ng pondo natin. Anong pakialam namin? Malinaw na nakasulat sa kontrata na ngayong araw na ito ang huling deadline. Pero ang kontrata ay isang patibong na ginawa mo para sa akin. Anong klaseng pananalita yan? May malinaw na katibayan dahil ikaw mismo, Wu Fei, ang lumagda rito. Kaya paano mo masasabing niloko ka namin? Kung hindi dahil sa pananakot mo sa kasosyo ko, sa tingin mo ba lalagdaan ko ang kontratang ito? Kailangan natin ng ebidensya. Sinasabi mong tinakot ko sila? Nasaan ang pruweba? Ikaw, President Wu, gaya ng sinabi ko noon, kung sasamahan mo lang ako sa isang gabi, ang mga tuntunin ng kontrata ay pwede pa nating pag-usapan ng maayos. hinding-hindi mangyayari iyan. Managinip ka. Wu Fei, huwag ka nang magmalinis pa. Dahil ayaw mo, ngayon din mismo, umalis ka na rito. Pag-aari ko ang buong gusaling ito. Kapag sinabi kong aalis ka ngayong araw, hindi ka na aabot hanggang bukas. Pero, Kaya ang payo ko, pumayag ka na lang sa gusto ko. Malulugi ka lang kapag lumipat ka. Pero kung mapapasa akin ka, lahat ng gusto mo ay makukuha mo. sige, aalis na ako. Aalis na ako. President Wu, siguraduhin mo lang ang desisyon mo. Sigurado na ako. Sa inyong lahat, makinig kayo. Ang buong palapag na ito ay pag-aari na ni Linhai Company. Ang inyong kumpanya na Wushan Real Estate ay wala ng opisina. Bagsak na kayo. Kung sino ang gustong sumama sa akin sa Linhai Company at magtrabaho, magpalista na kayo sa akin. Tataasan ko ang sweldo nyo ng 30%. Suwaishan, napakasama mong tao. President Wu, anong klaseng pananalita yan? Ito ay normal lamang na kompetisyon sa negosyo. Wala kang dapat sisihin, kundi ang pagiging masyadong inosente mo. Suyuan Shan. Mas mabuti pang lumipat ako at malugi, kaysa ang makita ka pang muli. Sige, tingnan natin kung saan ka pa makakalipat. Ye Qingyu, pasensya ka na talaga. Malulugi na ang kumpanya ko. Hindi ko akalain na. Ikaw na bagong vice president ko ay kalahating oras lang magtatagal sa pwesto. Bakit hindi na lang tayo lumipat ng opisina sa ibang lugar? Bakit mo naman naisip ang magsara agad? Napakadaling sabihin yan. Tungkol sa balita ng paglipat ng kumpanya, kahapon ko lang nalaman iyon. Kung ililipat natin ang kumpanya ngayon, kailangang pumili ulit ng bagong lokasyon. Pero ang kumpanya natin, maraming proyekto na kailangang tapusin ngayon. Kung ililipat natin ang opisina, lahat ng proyektong ito ay matitigil. Pagdating ng oras, ang babayarang multa natin ay hinding-hindi natin mababayaran, kaya mauuwi lang talaga tayo sa pagkalugi. Kung tungkol lang pala iyan sa pagpili ng lokasyon, madali lang yan. Nakapili na ako ng lugar. Doon iyon sa gusali ng Chaoyang. Sa gusali ng Chaoyang, Wu Fei, saan mo ba nakuha ang hambog na lalaking ito? Gusali ng Chaoyang. Oo, Ha. Tingin ko itong vice president ng kumpanya mo ay nawala na sa katinuan dahil sa stress. Gusali ng Chaoyang, iyon ang ikalawang pinakamalaking gusali sa buong bansa. Kahit ang top 500 na kumpanyang Tianhai Group ay hindi nakakuha ng pwesto para sa kahit isang opisina doon. Akala nyo ba ay bagay kayo roon? Qingyu, alam kong sinusubukan mo lang akong i-comfort, pero lagyan mo naman ng limitasyon ang pakikipagbiro mo, please. Ang gusali ng Chaoyang na iyan ay hindi natin kayang abutin. sino bang nakikipagbiro sa'yo? Kakabili ko lang sa buong gusali ng Chaoyang. Hahaha, tama ba ang narinig ko? Sinasabi ng lalaking ito na binili niya raw ang buong gusali.
Napakayabang. Libre ba ang magsinungaling sa panahon ngayon? Qingyu, alam kong gusto mo lang akong damayan, pero huwag ka namang magbiro ng ganyan. Halatang halata ko na. Ang vice president ninyong ito ay isang sirapulo. Ha ha ha. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Hayop ka. Ayusin mo ang pananalita mo. Sa isang salita ko lang, siguradong hindi ka makakaalis sa pintuang ito. Hindi ako naniniwala. Maghintay ka lang. President Ye, nandito na ang mga tao mula sa Chaoyang Plaza. Ang bilis ah. Pwede na nating simulan ang proseso. Ito ba ang sekretarya mo, Wu Fei? Ang galing ah. Talagang puno ng mga kakaibang tao ang Wushan Real Estate. Kumuha pa talaga kayo ng sekretarya para makisali sa drama nyo. Wang Qian, bakit nakikisali ka rin sa kalokohan ni Ye Qingyu? Hindi po, President Wu. Totoo po ito. Totoong nandito na ang mga tao mula sa Chaoyang Plaza. Narito sila para asikasuhin ang biniling Chaoyang Plaza ni President Ye at para sa pagpirma ng mga papeles. Hahaha, tama ba ang naririnig ko? Anong sabi mo? Binili. Iniisip mo ba talagang ang taong ito ay kayang bumili ng Chaoyang Plaza? Ginoong Ye po. Bakit ikaw? Ginoong Ye. Bakit nandito ka? Bakit hindi po ba masaya si Ginoong Ye na makita ako? Hindi ba dapat nasa Yunding Villa ka para magbenta ng mga ari-arian? Hindi lang naman kami developers ng Yunding, hanggat ito ay proyekto sa real estate, makikilahok po kami. Ibig sabihin ba lahat ng nasa trading group? Kasali rin siya? Fan. Ikaw po si Miss Fan. So Wei Shan, anong ginagawa mo rito? Ako. Siya, nandito siya para bawiin ang palapag na ito. Sabi niya, pag-aari niya raw ito. Ginoong Ye, sa tingin ko ay may hindi kayo pagkakaunawaan. Ang gusaling ito po ay amin talagang ari-arian. Ang Su Wei Shan na iyan ay isa lamang po sa mga kinuhang ahente namin. Ganoon pala iyon. Pero, mukhang hindi gaanong mahigpit ang pagpili ng inyong kumpanya ng tauhan. Katatapos lang niyang bastusin si President Wu. President Wu? Sinong President Wu? Kapag sinabi kong boss siya ng kumpanya ko, mabubuko kaya ang totoo kong pagkatao? Dahil sa chat group lang naman ko binili ang gusaling ito. Siyempre, si President Wu ng Wushan Real Estate, siya ay ang aking girlfriend. President Wu, makisama ka sa akin. Ganoon ba? May girlfriend na kayo? At hindi lang yan, binastos din niya ako kanina at sinabing patulugin ang girlfriend ko sa tabi niya ng isang gabi. Dahil daw doon, maaari niyang iatras ang oras ng transaksyon sa kontrata. Miss Fan, hindi maganda ang pagpili ng tao ng kumpanya niyo? Nagsisimula na tuloy akong mag-isip kung dapat ko pa bang ibigay ang mga proyekto ng gusali ng Chaoyang sa inyo. Ginoong Ye, wag po kayong mag-alala. Siguradong bibigyan ko po kayo ng isang kasiyasyang sagot. Su Wei Shan, napakalakas ng loob mo. Miss Fan, hindi ganoon iyon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa mo. Miss Fan, alam ko na ang pagkakamali ko. Walang silbi kung sa akin mo sasabihin. Kung mapapatawad ka ni Ginoong Ye sa araw na ito, mas mabuti. Pero kung si Ginoong Ye ay hindi matutuwa ngayong araw, at dahil sa iyo ay mawala ang negosyo ko sa gusali ng Chaoyang, sa natitirang bahagi ng buhay mo, doon ka na lang sa loob ng kulungan tumira. Ginoong Ye, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin niyo po ako. May pamilya po akong umaasa sa akin. Kailangan po nila ako. Hindi ako pwedeng makulong. Naku! Hindi sa akin dapat sinasabi yan. Dapat kay President Wu ka makiusap. Titingnan ko kung ang girlfriend ko ay papatawarin ka. President Wu, napakalawak po ng inyong pangunawa. Ikaw ang bahala. Ganito pala kalambot si President Wu. Napaka-cute din pala ng isang matapang na babae tulad ni CEO. Naniniwala ako sa hustisya. Ginoong Ye, naintindihan ko na po. Hustisya. Hemp, hindi pa rin sumusuko. Ang isang general manager ay kailangang makipag-unahan sa isang maliit na sekretaryang tulad ko sa maliit na bagay na pag-aayos ng dokumento. Talagang sip-sip. President Zhao. Ang President Zhao ng Tianhai Group. Chairman Ye, Anong tawag mo sa kanya? sira ba ang pandinig mo o talagang bulag ka? Ito ang aming Tianhai Group, ang aming Chairman Ye. Tianhai Group, ang chairman. Chairman Ye, ito po ay Oh? Isang kakumpetensya? kakumpetensya. Anong pangalan? Ang pangalan ay? Ano ang pangalan nito? Linhai? Linhai. Oo. Tatandaan ko iyan. Pagbalik ko, ibubuhos ko ang lahat para kalabanin sila. Napakakawawa naman.
Kahit ang makasali sa listahan ng malalaking kumpanya ay hindi kaya, ngayon naman ay kakalabanin ng top 500 na Tianhai. Sino po ito? Magandang araw po, isa po akong real estate agent. Maaari niyo po akong tawaging Miss Fan. Narito po ako ngayon. Hinahanap ko si Ginoong Ye para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa gusali ng Chaoyang. Oh, ikaw pala si Miss Fan? Hello. Ako si Jiaoqi. Tungkol naman sa mga papeles, ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat para sa inyo. Miss Fan, ako ang sekretarya ni President Ye. Ako ang dapat na makipag-ugnayan sa iyo. Teka, bakit ka nandito? Miss Fan, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Siya ay ang girlfriend ng ating Chairman Ye at sekretarya ni President Wu. Ako ang direktang tauhan ng ating Chairman Ye. Kaya kung may kailangan ka, sa akin ka lumapit. Jiaoqi, ikaw ang general manager ng Tianhai Company at makikipag-agawan ka sa trabaho ng isang sekretarya? May sakit ka ba sa utak? Dahil iyan sa tiwala sa akin ni Chairman Ye, kaya ipinaubaya niya sa akin ang pamamalakad sa kumpanya. Hindi, sekretarya ka ni President Wu, bakit mo inaagaw ang trabaho ko ngayon? Ang mga gawain sa kumpanya ni President Wu, tapos mo na ba? Bakit nandito ka na agad? Anong ginagawa mo rito? Bakit mo inaagaw ang trabaho ko? Bakit mo ninanakaw ang trabaho ko? Miss Fan, tungkol sa mga detalye ng proyektong iyon, hanapin nyo na lang silang dalawa. Hindi na kailangang dumaan pa sa akin. Ginoong Ye, tungkol sa mga papeles, napaka-importanting bagay nito, lalo na dahil ang gusali ng Chaoyang ay isang malaking proyekto, ang ilang mga papeles ay nangangailangan pa rin ng iyong personal na pagdalo. At isa pa, hindi ba't nagkasundo na tayo? Na maghahapunan tayo ng magkasama? Sandali lang po. May usapan na kami ng boyfriend ko at ako ang kikitain niya ngayong gabi. President Wu, kayong dalawa ay magkasintahan pa lamang. Hindi pa kayo kasal. Parang masyado ka naman yata siyang kinokontrol. Problema namin ito sa bahay. Ano bang pakialam mo? Depende iyon kung ano ang magiging desisyon ni Ginoong Ye, di ba? Dati nang binili ni Ginoong Ye ang pinakamahal na unit sa Yunding Villa. At ngayon ay kinuha niya ng buo ang proyekto ng gusali ng Chaoyang. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, si Ginoong Ye gusto niya ng malaki, yung sobrang laki, na mga malalaking proyekto. Ginoong Ye, hindi ba totoo iyon? Anong problema kung malaki? Mas mabuti ba kapag malaki? Wala namang masama sa malaking proyekto. Kaya lang, may usapan na kami ng girlfriend ko ngayong gabi. Huwag na lang muna ngayon, sige na. Kung ganoon, hindi na muna ako mang-iistorbo. Ang mga papeles, itutuloy ko na lang kasama silang dalawa. O siya, Ginoong Ye, kung gusto mo pala ng malaki, maging sa real estate o sa iba pa, maaari mo akong tawagan. Pwede niyo po akong i-contact. Aray, masakit. Chairman Ye, parang ang lakas ng charms mo ah. Sakto lang naman. Isa lang naman siyang babaeng mapangakit. Ingat ka baka mapahamak ka. Huy, hindi ako ganong klaseng tao. Pero kung tutuusin, hindi naman kita girlfriend, bakit parang concern ka yata? Kabibida mo lang kanina na ako ang girlfriend mo. Kanina, kailangan lang, wala lang akong ibang magagawa. Pasensya na talaga. Ang mga dokumento, pinapalakad ko na sa kanila. Kapag natapos na ang proseso, makakalipat na tayo roon. Sige, kung wala na kailangan gawin, una na ako. Sandali lang. Han, ano yon? May kailangan ka pa ba? Tungkol sa araw na ito, maraming salamat sa iyo. Hay nako, kahit ano pa mang mangyari, ako pa rin ang vice president ng kumpanya. Kapag tinulungan ko ang kumpanya, tinutulungan ko rin ang sarili ko. Magkaiba iyon. Ang kumpanyang ito, binuhos ko rito ang lahat ng hirap ko. Kung talagang nadawit ako sa bitag ng kumpanyang Linhai at tuluyang nalugi ang kumpanya, pagsisihan ko iyon habang buhay. Tinulungan mo ang kumpanya at pati na rin ako. Salamat sa iyo. Wala iyon. Napakaliit na bagay lang iyon. Maliit na tulong lang iyon. Ipagluluto o ito-treat na lang kita ng dinner. Ha? Anong ha? Ayaw mo ba? O mas gusto mo yung babaeng iyon sa malaking proyekto? Gusto ko. Hindi, mali, hindi ikaw. O sige na. Hintayin mo na lang ako sa Fuha Yuntian, tatapsin ko lang itong ginagawa ko at pupunta na ako roon. Okay, sige na. Naku. Wu Fei. Hindi kaya nagugustuhan mo na siya? Talaga bang tumitibok na ang puso mo sa lalaking iyon? Ay hindi, paano naman mangyayari iyon? Gusto mo ba siya? Hindi dapat iyon mangyari. Gusto mo ba siya? President Wu iyon. Bakit ka nakabalik? Gusto ko lang sana itanong, nasaan ang Fuhayun Tian? Gumamit ka ng GPS, umalis ka na. Ay, Sandali lang. Kanina, may narinig ka ba? ay wala po. Wala po akong narinig. Mabuti naman kung wala kang narinig, kundi gagawin ko sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Tinitiyak kong wala akong narinig. Mauna na po ako. President Wu, anong ibig sabihin ng mga sinabi mo kanina? Gusto mo siya? Sino siya? Ako ba?
Mukhang hindi naman. Hindi pa naman tayo ganoon katagal na nagkikita. Paano mo ako magugustuhan? At ang kasama niya na nagpapanggap na magkasintahan, ay ako lang din naman. Sir, kalahating oras nyo na pong tinitingnan ng menu. Ay, pasensya na po. May hinihintay lang ako, mamaya na po ako order. Hayaan mo na. Titingnan ko muna ang transaction group. Fuhayuntian? Hindi ba ito yung hotel? Higit 20 dolyar? Anak ng, ang hotel na ito ay mas mataas pa kaysa sa shares ng Tianhai Group. Isang hotel lang naman ito. Bakit napakamahal? Bibiling ko na. Ngayon, ako na ang boss ng hotel na ito. Kahit na mukhang mamahalin dito, hindi naman kailangan na maging ganito kamahal. Bakit ba ito sobrang mahal? Huwag kang magbiro. Nagtatrabaho ako. Ikaw si manager, anong kinatatakutan mo? Ye Qingyu. Ye Qingyu, hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli. Sa sinasabi mo, para ka talagang isang kontrabida. Ito nga pala ang manager siyang ng Fuhayuntian. Si Wenhao, siya ang tinutukoy ko sa iyong Ye Qingyu. Matapos bang malugi ng pamilyang Su, may nahanap ka na namang bagong malalapitan? Isang vice-presidente lang naman siya ng maliit na kumpanya. Pero nagagawa pa niyang pumunta sa Fuhayuntian para kumain. Sinasabi pa niya na siya ang chairman ng Tianhai Group. Tianhai Group? Ang Tianhai Group ay mayroon pang ang problema sa pera kamakailan? At baka nga matanggal pa sila sa listahan. Nung nakaraang buwan lang, humihiling pa sila sa amin ng puhunan. Pero hindi namin sila pinansin. Siya ang chairman ng isang maluging kumpanya. Mahilig lang talaga siyang magmayabang, pabibo. Kahit walang problema ang Tianhai, hindi pa rin nila mapapantayan ang ating Fuhayuntian. Ang lugar na ito ay para lang sa mga sikat na personalidad sa negosyo. Ang ating halaga at impluensya ay mas malaki kaysa sa Tianhai. Mahal kong manager siyang Wenhao. Paalisin mo ang taong ito at gagawin ko ang anumang gusto mo mamayang gabi. Bibigyan kita ng 10 segundo. Bilis! Umalis ka na dito! May sakit ka ba sa utak? Pumunta ako rito para kumain at isa akong panauhin dito. Ako ang manager dito at kapag sinabi kong umalis ka, kailangang umalis ka. Sinasabi mo na ikaw ang manager dito. Mukhang ang pamamahala sa Fuhayuntian ay talagang may problema. Kailangang ayusin ito ng mabuti. Ano ka ba sa tingin mo? Ang Fuhayuntian ay isang napaka-eksklusibong hotel. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makialam dito? Ang hotel na ito, talaga bang napaka-eksklusibo nito? Wala kang alam na taga-bukid. Alam mo ba na ang isang kainan sa Fuhayuntian ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 6 na digit na dolyar. Ang buong sahod mo sa loob ng isang taon ay hindi sasapat para sa isang kainan. Grabe. Ganun ba kamahal ang isang kainan dito? Kaya pala ang halaga nito ay mas mahal pa kaysa sa Tianhai Group. Inimbita pala ako ni Wu Fei na kumain dito. Baka naman talagang gusto niya ako. Ngayong alam mo na? Natatakot ka na ba? Umalis ka na agad bago pa ako magalit? Huwag mo akong piliting tumawag ng security. Darating na si Wu Fei, hindi ko hahayaang sirain ng mga langaw na ito ang mood niya. Ikaw ang manager dito, di ba? Simula ngayon ay tanggal ka na sa trabaho. Maaari ka nang umalis. Nakalimutan mo yata ang utak mo bago ka lumabas. Sisibakin mo ako? Anong karapatan mong sibakin ako sa trabaho? Ye Qingyu, gusto mo pa rin talaga ang managinip ng gising? Inakala mo ba na nandito ka sa kakarampot mong kumpanya? Sisibakin si manager siyang? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan? Umalis ka na dito ngayon din. Huwag mo akong piliting tumawag ng security. Walang hiya ka. Masyado ka na bang mayabang? Dahil ayaw mong umalis, paparusahan kita at itatapon kita palabas. Security. Security. Anong kaguluhan ito? Palengke ba ang tingin nyo dito? President Tang, bakit po kayo napadalaw dito? Akala ko ba wala kang kinatatakutan? Hindi ko akalain na may kinatatakutan ka pala. Loko ito ah. Wala ka ba talagang respeto? Siya ang chairman ng hotel? Si Tang Hong Chairman Tang? Ganyan ka ba makipag-usap sa kliyente? Hindi po siya bisita. Sumalakay lang siya dito. Ginoong Ye, kayo po si Ginoong Ye. Kayo? Si Tang Hong, hindi ba? Ako si Ye Qingyu. Wala kang kwenta. Bakit ka ganyan sumagot kay Chairman Tang? Yumuko ka sa harap ni Chairman Tang. President Tang, bakit niyo po ako sinaktan? Boss, hindi ko po alam na darating kayo. Pasensya na po at hindi ko kayo nasalubong. Aba! Ngayon, may karapatan na ba akong sibakin ka sa trabaho? Ngayon, may karapatan na ba akong tanggalin ka sa trabaho? Ano?
Kayo po? Kayo po ang boss ng hotel? Ang Ginoong Ye na ito ay kapapabili lang ng lahat ng share sa ating kumpanya. Siya na ngayon sa Fuhay Yuntian ang tanging nagmamay-ari at ang ating bago at malaking boss. Boss, pasensya na po ako. Wala po talaga akong malay na kayo ang boss. Kung alam mo man o hindi ay wala nang saysay. Kapag ba hindi mo alam, pwede mo nang hamakin ng ibang tao. Ikaw pa naman ay mataas na opisyal sa hotel na ito. Ginoong Ye, may nangyari po bang hindi maganda? Siya ang manager na itinalaga mo. Opo, boss. Kani-kanina lang ay sinusubukan niya akong paalisin. Sabi niya ay hindi ko raw deserve na kumain dito sa Fuhay Yuntian. Ito ba? Ang klase ng pamamahala sa Fuhay Yuntian? Boss, hindi ko po gagawin iyan. Wala po akong kaalam-alam tungkol dito. Ang hotel ay lugar kung saan nagsisilbi tayo sa mga kumakain, may mahal man o murang pagkain. Dapat ay pantay ang turing sa mga bisita. Ang bawat bisita ang dapat na binibigyang halaga. Opo, boss. Ang mga sinabi niyo po ay hindi ko kakalimutan. At sisiguraduhin kong bawat empleyado ay susundin ang mga ito. Mabuti! Mukhang may pakinabang pa naman ang hotel na ito, kundi ay parang nagtapon lang ako ng $20. Dapat nating subukan na maging isang matatag na negosyo balang araw. Opo, boss. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya na itaas ang ating kalidad para maging isang matagumpay na establisimento sa hinaharap. Ngayon, alam mo na ba ang dapat mong gawin? Opo, boss. Naiintindihan ko na. Ikaw, tanggal ka na sa trabaho, umalis ka na ngayon din. President Tang, hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sana, wag mo po akong itanggal. Boss, wala po talaga akong malay kanina na kayo pala ang may-ari kung alam ko lang po. Kahit parusahan niyo pa ako, hindi ko kailanman magagawang paalisin kayo. Dahil hindi mo alam. Akala mo ba may karapatan ka ng paalisin ako? Hindi mo rin naman ako binigyan ng pagkakataon kanina. Ilabas niyo na siya. Teka lang po, ako. Nagpa-reserve ako ng kwarto, may darating akong mahalagang bisita mamaya. Ayusin mo ang lahat para sa kanila. Opo, boss. Sisiguraduhin ko pong masisiyahan kayo. Bakit ka pa narito? Ye Ching-yu, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Hinding-hindi ko na muling mamaliitin ang kahit na sino. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, isang beses na lang. Nabigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. Ayoko na rin siyang makita. Opo. Girlfriend ako ni Ye Ching-yu. Sino ang maglalakas loob na hawakan ako? Tapos na ang namamagitan sa ating dalawa. Sinong nagsabing tapos na tayo? Matagal na akong buntis sa anak mo. Kailan pa nangyari iyan? Ako, wala namang nangyari sa ating dalawa, kaya paano magkakaroon ng bata? Naging magkasintahan sila, pero walang nangyari sa kanila? Hindi ako naniniwala riyan. Sa tingin mo ba normal na tao ang boss natin? Pinapairal lang niya ang pasensya, baka sinusubukan lang niya ang babaeng iyan. Hindi natin maiintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Sarili mong anak, hindi mo matandaan? Sinasabi ko sa'yo, na makipaghiwalay sa akin ay hinding-hindi mangyayari. Dapat mo munang tanungin ang anak na dinadala ko kung papayag ba siya. Huwag kang gumawa ng eksena. Makinig ka? Pwede tayong maghiwalay, pero bigyan mo muna ako ng bayad. Kung hindi ay... Kung hindi ay ano? Ang anak mo, siguradong sa ibang lalaki iyan, di ba? Hindi maaari. Sino ka ba? Anong pakialam mo rito? Tungkol naman sa akin, ako ang girlfriend ni Ye Ching-yu. Nagawa mong magtaksil. Niloko mo ako, Ye Ching-yu. Nasisiraan ka na ba ng bait? Matagal na tayong naghiwalay. Hindi tayo naghiwalay. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Hindi pwede. Ayoko nang makinig sa mga kalokohan niya. Opo. Ilayo siya rito. Ye King-yu. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Mahal ko. Sabay na tayong kumain? Sino ang mahal mo? Sabi mo ikaw ang girlfriend ko. Ginawa ko lang iyon para iligtas ka. Kaya ko iyon sinabi. Di ba ganoon din ang ginawa mo sa kumpanya noon? Kaya patas na tayong dalawa. Sige na. Kumain na muna tayo. Binabalaan kita. Ginawa ko talaga iyon para tulungan kang makalusot. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sige. Kung ganoon, bakit mo inimbestigahan ang mga iyon kanina at kumuha ka pa ng mga litrato? Empleyado kita. Kaya natural lang na dapat alamin ko ang lahat. Siguro nga ay assuming lang ako. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Napakabuti mo talagang boss. Bakit parang wala lang sa kaniya ang pag-imbestiga ko sa kaniya? Ako lang ba ang nag-iisip nito? Wala talaga siyang nararamdaman para sa akin.
Hayan na ang mga pagkain. Uminom muna tayong dalawa. Iinom? Oo naman. Siyempre, iinom tayo. Dapat tayong uminom. Sige. Dahan-dahan lang. Uminom ka pa. Uminom ka pa. Bakit huminto ka na sa pag-inom? Masyado ka ng madaming nainom. At hindi mo na rin masabi kung nasaan ang bahay nyo. Kaya dinala na muna kita dito sa bahay ko. Bahay mo? Ang liit naman ng bahay mo. Oo nga. Gusto mo ba ng maliit? Oo, sabi ko gusto ko ng maliit. Ayaw ko sa malaki. Hindi naman ako malaki ah. Talaga naman oh. Ganyan ka talaga magsalita kapag lasing na. Kung hindi mo naman pala kaya, bakit kailangan mo pang magpanggap? Uminom tayo, uminom tayo. Iinom ka pa. Kapag nagpatuloy ka pa, hindi na talaga kita mapipigilan. Gusto kong uminom, gusto ko. Ikaw. Gusto mo ba ako? Ano? Sino may gusto sa'yo? Nagsisinungaling ka. Alam kong gusto mo ako. Kung hindi mo naman ako gusto, at kapag kinakawawa ako, bakit kailangang concerned ka sa akin? Dahil boss kita, kaya dapat lang natulungan kita. Ako? Ano namang klaseng boss ako? Isa lang akong hindi kinikilala ng sarili kong pamilya na walang kwentang tao. Hindi ako gusto ng mga magulang ko. Pati mga kamag-anak ko ay ayaw rin sa akin. Ibubulong ko sa iyo. Yung boyfriend ko, nagtaksil siya. Bakit ba nila ako ayaw? Grabe, dapat ko ba talagang marinig to? President Wu? Lasing ka na. Hindi ako lasing. Kung gusto mo ako, sabihin mo na. Hindi mo pa kasi sinasabi. Baka pumayag naman ako. Ako? Ako ay... Gusto kita. Ako na. Huwag mong sirain ang damit ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakatulog ka pa talaga ulit. Ikaw. Bastos ka. Wala kang hiyang hayop ka. Mananamantala ka. Bakit mo ba ako pinagmumura? Nasaan ba ako? Paano ako napunta rito? At bakit ka nakahiga sa tabi ko? Sa bahay ko tayo. Lasing na lasing ka kagabi. Ihahatid sana kita pa uwi. Pero hindi ko alam kung saan ang bahay mo. At ikaw? Ayaw mo akong pakawalan sa pagyakap mo. Kaya wala akong nagawa, kundi dalhin ka rito. Yak, paano naman kita yayakapin? Sige na. Ako na ang yumakap sa iyo. Pero kagabi, masyado kang agresibo. Sabi mo pa nga, mahal kita. Kasinungalingan. Bakit naman kita yayakapin? Ako mahal ka? Napakakapal ng mukha mo. Mahahalaga ang gamit dito sa bahay ko. Huwag kang basta-basta magbasag. Bukod doon, ano pa ang sinabi ko kagabi? Sabi mo rin kagabi na nagloko ang boyfriend mo. Binabalaan kita kapag ipinagkalat mo ang tungkol sa mga nangyari kagabi. Lagot ka sa akin. Okay. Wala akong alam tungkol sa ex-boyfriend mo. Ang alam ko lang, sinabi mong gusto mo ako. Humanda ka sa akin. Sinasabihan kita na tungkol sa nangyari kagabi. Ituring mong walang nangyari. Huwag mo itong sasabihin sa kahit kanino. Sige, wala namang nangyari sa atin. Xiaofei. May tumatawag sa iyo. Walang tumatawag sa akin. Xiaofei, hindi mo ba naririnig na tinatawag ka ni Mama? Sino po siya? Sino ang lalaking ito? Siya po ang vice president ng kumpanya namin. Isang vice president lang pala? Kaya naman pala mukhang mahirap. Opo, may amoy nga, pero hindi ito amoy ng mahirap kundi bango ni Wu Fei. Xiaofei, tingnan mo kung sino ang isinama ni Mama para sa iyo. Fei. Pang Zhen, anong ginagawa mo rito? Xiaofei, bakit ganyan ka magsalita? Pumunta rito si Young Master Fang ngayon para makipagkasundo sa iyong pakikipag-isang dibdib. Ma, sinabi ko na sa inyong hindi ko siya gusto. Wu Fei, magkabata kayo ni Young Master Fang? May kakayahan din siya. Kapag nagpakasal kayo, matutulungan ni Pamilyang Fang ang kumpanya mo na lumaki palalo. Si Young Master Fang ang pinakamainam na mapapangasawa para sa iyo.
Bakit? Umaasa ka ba na ang isang mahirap na tulad niya ang makakatulong sa maliit mong kumpanya para yumaman? Eto na naman. Bakit nadamay na naman ako? Huwag mo na lang siyang intindihin. Huwag mo na po iyong masyadong isipin. Ma, sumuko na kayo dahil hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya, kaya bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Fei, tapat at totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Akala ko ba napakalakas ng inyong pamilyang Fang? Hindi naman pala kayo kabilang sa 500 na pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Kung talagang makapangyarihan kayo, bakit kailangan nyo pang pagnasaan ang maliit naming kumpanya? Sinasabi ko sa iyo, ang totoong makapangyarihan, hindi nakikialam sa mga ganitong bagay. Sa kanya ang Tianhai Group, sa kanya rin ang Fuhai Yuntian, siya ang tunay na tagapagmana, at siya ang tunay na malakas. Pero kahit ganoon, nananatili siyang mapagkumbaba. Auntie, maaari naman nating pag-usapan ito ng maayos. Bakit kailangan pang dumaan sa dahas? Ikaw na dukha? Ang sino ka sa akala mo? May gana ka pang harangan ako. Ako ang boyfriend ni Fei. Ikaw. Wala kang modo? Akala mo ba bagay kayo? Isa ka lang namang maliit na pangalawang boss sa kumpanya. Karapat-dapat ka ba kay Fei? Huminga ka muna at tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang mahirap. Sa tingin mo ba, kaya mong bigyan ng magandang buhay si Fei? Sinasabi ko sa inyo, matutong rumespeto sa boyfriend ko. Karapatan kong pumili kung sino ang gusto ko. Fei, alam kong may maling akala ka sa akin. Pero ang lalaking ito, hindi siya nababagay sa iyo. Ginagamit ka lang niya para sa pera mo. Kaya siya nakikipagbalikan sa iyo. Tama ang sinabi ni Young Master Fang. Ang lalaking ito ay halatang masama ang pakay, ang kumpanya mo lang ang habol niya. Ma, hinding-hindi niya pagnanasaan ang kumpanya ko. At hindi ako makikipaghiwalay kay Qingyu. Ngayong malaki ka na, hindi na ba kita pwedeng pagsabihan? Tandaan mo, kailangang sumama ka sa akin pauwi ngayon din. Kailangang sumama ka sa akin pauwi ngayon din. Walang hiya ka, umalis ka na. Hindi ko hahayaan na kunin ni naman si Wu Fei. Walang hiya. Binigyan ka na ni tita ng pagkakataon, pero ikaw pa itong mapang-abuso. Akala mo ba dahil isa kang vice-presidente, ay isa ka ng mahalagang tao, mas malaki pa ang kinikita ng aso ko kaysa sa iyo? Kumikita ba ang pamilya nyo dahil sa aso? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Talagang iniinsulto kita. Walang hiya, naging bastos ka kay Young Master Fang, tanggal ka na sa trabaho, umalis ka na. Ma, kumpanya ko ito. Nanay mo ako at ang sa iyo ay akin din, hindi ba? Sinabi ko nang sibakin na siya? Wala na akong trabaho? Anong oras na ba? Nakuha mo pang magbiro. At isa pa, kahit hindi ka man ang vice-presidente ng kumpanya namin, hindi na iyon mahalaga. Kung wala na ang titulo niyang vice-presidente, ano pa ba siyang uri ng tao? Alam niyo ba kung sino si Ye Qingyu? Siya lang naman ang chairman ng Tianhai Group, ang pinakamataas na pinuno. Wu Fei, parang wala ka sa sarili mo. Bakit mo pinapaniwalaan ang ganyang kasinungalingan? Ang chairman ng Tianhai Group, sa estado niyang iyon, sa tingin mo ba magtatrabaho siya sa kumpanya niyo bilang isang hamak na vice-presidente lang? Pasensya na kayo. Hindi lang ang Tianhai Group, pati ang Fuhai Yuntian ay pag-aari ko rin. Ang Fuhai Yuntian? Ang kumpanya ng hotel na nakapasok sa top 500 ng buong mundo, ang Fuhai Yuntian? Bakit hindi mo pa sabihin ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo? Kung gugustuhin niya, posible itong mangyari. Kung papayag ka, hindi imposible iyan. President Zhao, paano po kayo nagkaroon ng oras na pumunta sa maliit kong lugar? Sana ay sinabihan niyo po ako para nakapaghanda po ako ng pagsalubong sa inyo. Ikaw ba ang mula sa pamilyang Fang? Opo, kami sa pamilyang Fang at ang inyong Tianhai Group ay nagkaroon na ng kolaborasyon at ako po ang nag-asikaso niyan. Zhao Qi? Kilala mo ang taong ito? Walang hiya ka. Ang taong ito ay ang general manager ng Tianhai Group. Ang lakas ng loob mong tawagin siya sa pangalan lang. Humingi ka ng tawad ngayon din. Zhao Qi? Oh, hindi pala. Manager Zhao. Pinapasori niya ako sa iyo. Chairman Ye, huwag niyo na po akong paglaruan. Sa harap niyo po, hindi ko po kayang magmataas. Narinig mo ba? Sabi ni President Zhao, ikaw. President Zhao, ano nga po ang tawag niyo sa kaniya? Ang taong ito, ang siyang chairman ng ating Tianhai Group. Sa tingin mo, ano ang itatawag ko sa kaniya? Ang chairman ng Tianhai Group. Bakit ka nagawi rito? Hindi ba binili niyo na ang gusali ng Chaoyang? Ang kasalukuyang kumpanya natin, pati na ang kumpanya ni President Wu, ay ililipat na doon, kaya pumunta ako rito upang makasama si Secretary Wang at pag-usapan ang mga detalye sa paglipat. Kayo na ang bahala sa maliliit na bagay. Sa iyo rin ba, ang gusali ng Chaoyang? Tapos na ang kontrata ng opisina ng girlfriend ko. Kaya binili ko na lang ang gusali ng Chaoyang. Chairman Ye,
Ano po ang ugnayan niyo sa kaniya? Kakalabanin niya. Pasana ako para sa girlfriend ko? Sabi pa niya, ang galing daw ng pamilyang Fang at kailangan niya akong paalisin. Wala ka talagang takot? At talagang nakuha mo pang agawin ng girlfriend ng aming President Ye? Parang naghahanap ka ng sakit ng katawan. Sa loob ng 2 oras, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Fang. President Zhao, wag po ganyan. Kapag kinanselan niyo ang kontrata, siguradong haharap ang pamilyang Fang sa pagbagsak. Hindi ba masyadong malakas ang inyong pamilyang Fang? Kahit ang aming Chairman Ye ay binabalewala niyo. Isa lamang akong manager sa ilalim ni Chairman Ye, hindi ba mas lalong hindi nararapat na makipagtulungan kami sa inyo? President Zhao, nagkakamali po kayo ng iniisip. Patawad po, nagkamali po talaga ako. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Pakiusap, pagbigyan niyo na po ako. Xiao Fei, totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Si Ye Qingyu, siya ba talaga ang chairman ng Tianhai? Kung ganoon, bakit siya nasa kumpanya mo bilang isang vice president? Gusto niya lang talagang maging simple. Naiintindihan ko na. Ginagawa niya ang lahat para sa iyo. Ikaw talagang bata ka. Bakit hindi mo agad sinabi kay mama? Hindi ko na sana kailangang intindihin ang pamilyang Fang na iyan. Hi, ang nanay ko talaga. Ang mga bagay na ito, mabuti pang ikaw mismo ang makiusap sa aming Chairman Ye. Chairman Ye, nagmamasaka po ako sa inyo. Wala akong kwenta. Hindi ko dapat pinagnasahan si President Wu. Alam ko nang mali ako. Ituring nyo na lang akong walang kwenta. Patawarin nyo na po ako. Parang awan nyo na. Huwag nyong ituloy ang pagkansela sa pakikipagtulungan sa President Zhao. Tungkol dito, hindi sa akin dapat magmula ang sagot. Kailangan mong makiusap sa girlfriend ko. Kapag pinatawad ka niya, papatawarin din kita. Pang Jan, tanungin mo ang sarili mo. Pag-isipan mong mabuti. Kung ako ang nasa kalagayan mo ngayon, mapapatawad mo ba ako? Umalis ka na. Nandidiri ako kapag nakikita kita. Lumayas ka na sa harapan ko. Narinig mo ba yon? Sabi ng girlfriend ko, ayaw ka na niyang makita. Bakit hindi ka pa umaalis? Kapag hinayaan mo pa kaming magalit kay Miss Wu, hindi lang simpleng pagpapatigil ng kontrata ang aabutin mo. Layas. Sana ay pinag-isipan mo na bago mo pa ginawa iyon. Nga pala, binili ko na ang Fuhai Yuntian. Kaso, tinatamad akong mag-manage. Puntahan mo na lang kapag may oras ka. Ang Fuhai Yuntian. Hindi hamak na kapantay niyan ang ating Tianhai Group. Chairman Ye, gaano pa kaya karami ang lakas na itinatago mo? Ye Qingyu. Chairman Ye po. Manugang ko po ito. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Salamat sa iyo. Salamat para saan? Boyfriend mo naman ako, di ba? Bakit? Nag-aalala ka pa rin ba sa problema tungkol kay Fang Zhen? Huwag kang mag-alala. Pagdating sa pagtatrabaho ni Zhao Qi, maaasahan talaga siya. Tungkol sa mga nangyari kay Fang Zhen, hindi naman ako nag-aalala. Ang inaalala ko ay ang mga problema sa pamilya ko. Bata pa lang ako, hindi na ako pinapansin ng mga magulang ko. Ibinuhos nila ang lahat ng pagmamahal nila sa nakababata kong kapatid. Para sa kanila, isa lang akong walang halagang tao. Kung hindi ay sana hindi nila ipinilit na ipakasal ako kay Fang Zhen. Ang kumpanyang ito ay binuo ko gamit ang buong puso ko. Ang gusto ko lang ay huwag nang makita ang mapanghamak nilang mga tingin, kaya sinubukan kong makawala sa kontrol ng pamilya ko. Pero kahit na nagtagumpay na ako at naging CEO na, ay hindi pa rin nila itinuturing na kapamilya. Qingyu, hindi ko na talaga alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kung walang nagmamahal sa iyo sa bahay niyo, patunayan mo na matagumpay ka para hindi ka na nila muling balewalain. Pero wala naman akong kwenta. Tingnan mo ang kumpanya, halos wala nang natira rito. Sabi ko naman sa iyo, nandito ako. Hindi lang pwedeng maging boyfriend lang kita sa salita. Ito ay, hindi ba't hanggang salita lang din naman? Kung gayon, ayoko na ring maging hanggang salita lang. President Wu, pasensya na po, lalabas na ako. Tumatawa ka pa?
Kasalanan mo itong lahat. Sige na, seryoso na tayo. Plano kong bumili ng kumpanya. Para ikaw ang mamahala, anong sa tingin mo? Anong klaseng kumpanya ba yan? Siyempre, isa sa mundo na 500 nangungunang kumpanya. Bakit? Dahil karapat-dapat ka. Nakakainis ka. Totoo. Sa galing mong yan, ang mamahala ng isang top 500 na kumpanya sa mundo ay napakadali lang para sa'yo. Saan mo ba natutunan ang maging ganyang kabulero? Kung bolero man ako, hindi mo ba alam? Ilang dolyar lang pambili ng isang top 500 na kumpanya sa mundo para lang mapasaya ang asawa ko ay siguradong sulit. Pasensya na, nahuli ako ng dating dahil na-traffic ako sa daan. Qingyu, ikaw na lang ang hinihintay namin. Maupo ka na. Ipagpatuloy niyo ang pagbili ng kumpanya para sa asawa ko. Class Monitor, nakita kita sa labas kanina. Porsche pala ang minamaneho mo. Nagkakahalaga ang kotseng iyon ng mahigit $1,000,000. Pagkatapos nating gumraduate, kumita lang ako ng kaunting pera. Wala lang yon. Class Monitor, napaka mapagpakumbaba mo naman. Nakasakay ka sa kotseng nagkakahalaga ng milyon. Tapos sasabihin mong kaunting pera lang iyon? Class Monitor, pwede mo ba akong ihatid sa bahay ngayon? Hindi pa ako nakakasakay sa isang Porsche. Sige, para sa hiling ng dating kaklase, gagawin ko ang makakaya ko. Chen Mian, sa tingin ko, kayo ni Class Monitor ay bagay na bagay sa isa't isa. Hahaha, napapakagaling ni Class Monitor. Kung magugustuhan ba niya ako, hindi pa ako sigurado. O siya, huwag na nating pag-usapan ng iba. Magkakaklase tayong lahat. Kaya ngayong, inimbita ko kayo dito sa Fuha Yuntian para lang makipagkwentuhan. Teka pala, Ye Qingyu, naaalala ko noong nag-aaral pa tayo, ikaw ang may pinakamagandang marka sa klase. Maaari ko bang malaman kung ano ang trabaho mo ngayon? Siyempre, hindi ako makakakumpara kay Class Monitor. Ako? Nagtratrabaho ako sa kumpanya ng girlfriend ko. Kung ganoon, isa ka palang palamunin. Chen Mian, naaalala ko noong nag-aaral pa tayo, hinabol mo rin si Ye Qingyu, di ba? Nabulag lang ako noon. Kung alam ko lang na ganyan siya kawalang silbi, tingin niyo ba magugustuhan ko siya? Oo nga. Kung hindi dahil kay Class Monitor, baka sa buong buhay niya ay hindi na siya makatapak sa Fuha Yuntian na ganitong klaseng hotel para kumain. Tama na yan, huwag na kayong mag-away. Baka naman, may pinagdadaan ng hirap si Jie. Hindi natin alam. Tama ba ako? Ye Qingyu? Ha? Wala naman akong kinakaharap na problema. Mabait sa akin ang girlfriend ko. Tingin ko kahit sabihin wala kang kwenta, masyadong mataas pa iyon para sa'yo. Hindi ko alam kung anong maling ginawa ng girlfriend mo noon at nagawa niyang pumatol sa basurang tulad mo. Binili ko na ito. Anong binili? Wala naman. Bumili lang ako ng isang maliit na kumpanya. Ang hambog, puro kayabangan ang alam. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Bumili ka ng maliit na kumpanya? Gayong isa ka lang namang palamunin. Hindi ko alam kung anong kumpanya ang binili mo. Maaari mo bang sabihin sa akin? Hindi rin ako sigurado. Parang ang pangalan ay North Star Group. Ibinigay ko lang bilang regalo sa birthday ng girlfriend ko. Anong sinabi mo? North Star Group? Ang kabilang sa top 10 sa buong mundo na North Star Group? Ye Qingyu, sa tingin ko hindi ka lang walang kwenta, kundi nababaliw ka na. Nagawa mo pang magyabang ng ganyan. Ye Qingyu, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan gawin to. Kahit na ang layo na ng kinalalagyan nating dalawa, pero kung may kailangan ka talagang tulong, pwede mong sabihin sa akin. Pwede kang magtrabaho sa kumpanya ko. Kahit na medyo maliit lang ang sahod, matututo ka naman kahit papaano ng mga bagong bagay dito. Kaysa naman nagpapakita ka rito at nagbibiro pa na nagsisinungaling. Hindi ako nagbibiro. Ang kumpanyang ito, ang tawag ay Bakesing. Kaso lang, hindi ganoon karami ang nakuha kong share. Mga 70% lang ang nabili ko. Medyo nakakapanghinayang nga na hindi ko nakuha ang lahat. 70%? Nanghihinayang pa? Ibig sabihin daan-daang bilyong dolyar na yon, di ba? Kahit ibenta pa ang buong pagkatao ni Ye Qingyu, hinding-hindi ka aabot sa ganoon karaming pera. Hayaan mo na. Nasa inyo na yan kung ayaw niyong maniwala. Sige na. Huwag na muna nating pag-usapan ng tungkol sa kumpanya. Pinagsama-sama ko kayo ngayon sa pagkakataong ito dahil gusto ko lang na magkamustahan tayong lahat sa ating kanya-kanyang buhay. Napakabait talaga ng Class Monitor sa kanya. Ganyan talaga dahil ako ang class monitor nyo. Pero, bakit wala pa rin ang pagkain? Nagugutom na ako. Baka masyadong busy sa kusina, kaya hindi tayo maasikaso agad. Sa totoo lang, itong lugar natin ay isa sa pinakasikat na hotel, kaya talagang pinaghihirapan ng bawat luto. Maiintindihan naman yon. Magkwentuhan muna tayo.
Teka lang, parang mali. Dito sa Fuhai Yuntian ay nakapunta na ako. Hindi ganito kabagal maghain dito. Baka naman hindi ka pa nag-o-order. Ano bang pinagsasabi mo, Ye Qingyu? Niyaya tayo ni Class Monitor sa Fuhai Yuntian, na isang sikat na hotel para kumain. Sa tingin mo ba hindi siya mag-order? Akala mo bang lahat ay gaya mo, na isang mahirap, na walang pambili ng pagkain? Tama. Si Class Monitor ay nagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Hindi siya katulad mo na umaasa lang sa iba. Oo, hindi talaga ako maikukumpara kay Class Monitor. Gusto ko lang sabihin, dito sa Fuhai Yuntian ay hindi dapat ganito kabagal. Dapat ay maayos ang pamamalakad dito. Pagmamayari ko rin naman ang hotel na ito, pero wag na nga lang nating pag-usapan yan. Ang galing daw ng pamamahala, pero alam mo ba talaga kung ano ang pamamahala? Naranasan mo na bang kumain dito? Huwag kang magpatawa. Isang kainan lang dito ay nagkakahalaga na ng mahigit $100,000. Kaya mo ba iyon? Ye Qingyu, alam kong mahirap mong matanggap ang laki ng pagkakaiba natin. Pero huwag mo naman pagdudahan na hindi ako nag-order ng pagkain. Nag-order ka talaga? Kung ganoon, hindi dapat ganito kabagal ang pagsisilbi. Paano sila magsilbi sa mga customer? Hahanapin ko ang manager para kausapin. Hoy, huwag ka nang pumunta. Napaka-busy ng manager dito, wala silang oras sa'yo. Kilala ko ang manager dito, kaya ako na lang ang pupunta. Dahil sa lahat, magkakaklase naman tayo, gagamitin ko na lang ulit ang connection ko. Iba talaga si Class Monitor. Ang maging kaklase mo ay isang malaking karangalan. Tama. Hindi tulad ng ibang tao diyan. Umaasa na nga lang sa iba. Binibintangang pa si Class Monitor. Napakakahiya talaga. Naku, ayos lang yan. Kilala ko rin ang manager dito. Ako na ang pupunta. Ha? Bakit ka nandito? Tapos na ba ang mga kailangan mong asikasuhin sa opisina? Ang presidente ng North Star Group ay tinawagan ako kanina lang. Sinasabing binili mo raw ang kumpanya nila. At ang 70% ng mga stocks nito, pinaschedule niya ako rito para makipag-usap tungkol sa magiging pagsasanib at turnover ng trabaho ng ating kumpanya. Diyos ko, ang bilis naman. Kabibili ko lang yan. Kasama kasi iyan sa mga world-class top companies. Nais ko lang ipakilala sa inyo ang lahat. Ang babaeng ito ay ang girlfriend ko, si Wu Fei. Isang taong palamunin lang pala ang may ganitong yabang. Tila nagiging magulo na talaga itong mundong kinabibilangan natin. Sige. Ikaw si Miss Wu Fei, di ba? Ako nga pala si Class Monitor mula sa Ye Qingyu. Nagbukas ako rito ng isang kumpanya, kumikita na ito ng ilang $1,000,000 taon-taon. Kamusta po kayo? Maupo kayo. Sige, maupo na kayo. Dahil ikaw naman ay girlfriend ni Ye Qingyu, itinuturing ka na rin naming pamilya. Huwag na pong mahihiya. Miss Wu Fei, nabanggit kasi sa akin ni Ye Qingyu na ikaw daw ang boss niya. Bakit kailangang empleyado lang ang piliin mong maging boyfriend? May kinalaman ka ba doon? Huwag mo po akong masamain, Miss Fei Fei. Naniniwala lang ako na hindi siya nararapat sa'yo. Tsaka, isang hamak na empleyado lang siya. Sino ka para tawagin ako sa pangalang Fei Fei? Sa akin lang malambing ang misis ko. Pasensya na sa pagiging padalos-dalos, Miss Wu Fei. Sa tingin ko, kung hindi ka naman tututol, baka pwedeng makuha ang contact mo para mas mapadali ang pakikipag-ugnayan natin para sa darating na transaksyon. Tutol ako. Third Class President? Totoo ba ito? Aagawin mo ang girlfriend ko sa mismong harap ko? Huwag mo namang samain ang sinabi ko. Tingin ko lang ay hindi mo siya deserve. At saka, hindi lang ako ang nakakaalam nito, kundi ang lahat ng nandito ay ganoon din ang iniisip, di ba? Tama. Isang boss, si Miss Fei Fei. At boss din, si Class President. Malinaw naman na mas bagay silang dalawa sa isa't isa. Kita mo? Sabi ko na sa'yo, di ba? Ye Qingyu, alam mo, bilang tao, ang pinaka-importante ay ang makilala mo ang iyong kinalalagyan. Kinalalagyan? Kung alam ko man ang lugar ko o hindi, hindi ko alam. Pero ikaw, siguradong wala kang alam sa lugar mo. Ye Qingyu, pinagbibigyan kita dahil turing ko pa rin sa'yo ay dati kong kaklase, kaya ilang beses akong nagpapasensya sa'yo. Huwag mo namang abusuhin ang kabaitan ko. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Dating kaklase? Ganito ka ba talaga makitungo sa dating kaklase? Ye Qingyu, ako ang nag-reserve ng lugar na ito at hindi ako natutuwa ngayon. Kaya pakiusap, lumabas ka na. Sige ba? Nagugutom na rin naman ako. Ang tagal namang ilabas ng pagkain dito. Pupunta na lang kami sa kabilang pinto para kumain.
Sa kabilang pinto pa talaga kakain? Kung hindi mo lang alam, aakalain mong sa kanya ang restaurant na ito. Oo nga, isa lang naman siyang lalaking umaasa sa babae. Kung umasta siya ay parang kung sino. President Gao, narito na po ang ating Chairman Ye. Director Ye, sa wakas ay nagkita na rin tayo. Sino po kayo? Pasensya na, nakalimutan kong magpakilala. Director Ye, ako po ang kasalukuyang presidente ng North Star Group na binili niyo lang, si Gao Liang. Chairman Ye, noong nalaman ni President Gao na binili niyo ang North Star Group at ang 70% ng shares nito at ang kumpanya ni Miss Wu ay nagsama na, kaagad siyang pumunta rito para makipagkita kay Miss Wu para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Malaki po ang respeto niya sa inyo, kaya naman nagmamadali siyang pumunta rito dahil gusto niyang makita kayo ng personal po. O talaga? Kung ganoon, magpamilya na tayo ngayon, magtulungan tayo. Masyado po kayong magalang, Director Ye. Ang makapagtrabaho sa ilalim niyo ay isang malaking karangalan para sa akin. Sa taong katulad niyong may paninindigan, naniniwala ako na kapag kaming sa North Star Group ay nakasama na sa kumpanya ni Binibining Wu Fei, siguradong masuunlad tayo. Ikaw ang CEO ng North Star Group na si President Gao Gao Liang? Ako nga. At sino ka naman? Ah, siya ba? Class monitor ko siya noong nag-aaral pa ako. Nagbukas siya ng kumpanya na kumikita ng $1 milyong taon-taon. Kanina lang, sinasabi niya na wala raw akong konsensya. At hindi raw ako bagay sa girlfriend ko. Wala siyang modo, isa lang siyang basura. $1 milyon lang pala ang kinikita, tapos naglakas loob pang magsalita ng ganyan sa harap ni Director Ye? Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha. Mr. President Gao, isang malaking pagkakamali lang po ang lahat ng ito. Zhao Qi, kamusta na ang nangyayari sa Fuha Yuntian? Walang problema, tapos na lahat ng turnover. Kung ganoon, tatanungin kita. Bakit ngayon, ang bagal na maglabas ng pagkain sa hotel na ito? Ang tagal ko nang naghihintay. Pero wala pa rin pagkain, kanina pa ako nagugutom. CEO, mukhang nagkakamali po kayo doon. Sa VIP room po na ito, ay wala namang in-order na kahit anong pagkain. Ganun ba? Ang sabi ng aming mahal na class president ay dahil hindi nyo raw inihanda ang pagkain. Paano namang mangyayari iyon? Sige, i-check ko. Baka nagkamali lang ako ng alala. Siguro ay nakalimutan kong mag-order ng pagkain. Nakalimutan? Ganoon ba talaga? President Ye, naimbestigahan na po. Sabi sa akin ng manager, ang nag-book ng VIP room na ito ay sadyang nagbilin na irerba lang ang kwarto at huwag maghahanda ng pagkain. Jiang Haoran, ganoon ka pala talagang tao. Nagkamali ako sa pagkilala sa iyo. Akala ko naman kung gaano ka kagaling. Yun pala ay isa ka lang pulubing nagpapanggap na mayaman. Hump. Sa tingin ko, ang Porsche sa labas ay nirentahan lang din niya. Panakibutas lang ang lahat ng iyon. Hay, ito ang tinatawag na kapag bumagsak ka, iiwanan ka ng lahat. Sa totoo lang, noon ko pa alam na. Itong si President Ye, ang pinakamahusay sa klase natin. Noong nag-aaral pa tayo, si President Ye ang may pinakamataas na grado. Oo nga po, Chairman Ye. Naaalala ko noong nag-aaral pa tayo, niligawan pa nga kita. Kanina lang, sinubukan lang kita. Kung gusto mo, ngayong gabi pwede tayong makipag-date. Huwag na lang. May girlfriend na ako. Ang iyong pambobola, ibigay mo na lang sa mahal nating class president. Sabihan ng kitchen na ilabas na ang pagkain. Libre ko na ang pagkain ito. Walang problema. Ako nang bahala. Pagkatapos ng pagkain nating ito, hindi na kailangang mag-usap pa tayong muli. Dahil sa ngayon, mula na tayo sa dalawang magkaibang mundo. Xiao Fei, dahil isa kang presidente ng kumpanya, napakapayak ng tinitirhan mo. Si Chairman Ye ba, marangya ang tinitirhan? Hindi mo pa kasi napupuntahan ang sa akin. Kapag pumunta ka roon, makikita mo na ang lugar ko. Ay wala pa sa kalahati ng rito. Nakasama na roon si Chen Mian, di ba? Kung sa bagay, dating kasintahan mo naman siya. Nagseselos ka ba? Sinong nagseselos? Kainis, ang sama mo. Xiao Fei? Sa totoo lang,
Bago pa kita makilala, totoo ang sinabi ni Jiang Haoran, isa lang akong mahirap na manggagawa. Kung hindi dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon, maaaring sa habang buhay, ay hindi na kita makikilala. Ano ang gusto mong sabihin? Kapag tapos na nating ayusin ang problema sa kumpanya mo, pati na ang mga problema sa bahay, tayo ay magpapakasal. Ikaw? Ayaw mo ba? Gusto ko. Wang Qian, Masyado siyang istorbo sa buhay. anong sabi mo? Ha? Wala po. Sabi ko siguro ay may mahalaga siyang kailangan. Sagutin mo na. Hello? Ano? Sabi ni Wang Qian, ang tungkol sa pagsama ng Yuansen Group at North Star Group sa ating kumpanya ay nagkaroon ng ilang problema. Anong nangyari? Hindi niya maipaliwanag ng maayos sa telepono, kaya pupunta muna ako doon. Sasama ako sa iyo. President Ye, President Wu, tungkol sa merger ng dalawang kumpanya ay kasalukuyang hinahadlangan. Ngayon, ang iba pang mga kumpanyang pasok sa top 10 ng World 500 companies ay nagsanib puwersa para harangin ang pagsasama natin. Anong gagawin natin? Huwag muna kayong mag-alala. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nila tayo hinahadlangan? Hindi po malinaw. Siguro dahil sa pagsasama ng dalawang kumpanya sa top 500 pagkatapos ng merger ay nakaramdam sila ng panganib. Kahit na magkakaiba ang ranking ng mga kumpanyang ito, sa totoo lang ay halos magkakapantay lang ang kanilang kakayahan. Matapos mag-merge ang Yuansen at Beixing, malamang ay nasagasaan na ang kanilang interes. Ano na ang ginawa nila? 7 malalaking kumpanya ang nagtulungan para pabagsakin ang lahat ng ari-arian ng Yuansen at Beijing. Ngayon, ang stocks ng dalawang kumpanya ay mabilis na bumabagsak. Wu Fei, huwag mo nang sayangin ang pagod mo. Umuwi ka na lang agad, makinig ka kay mama at magpakasal na lang. Wu Hao, anong ginagawa mo rito? Sino siya? Naku, Wu Hao, kapatid ko siya. Alam mo pa palang kapatid mo ako? Kung ganoon, bakit hindi ka nagpakasal kay Fang Zhen? Alam mo ba? Dahil tinanggihan mo si Fang Zhen, naging dahilan ito para ako at ang girlfriend ko ay maghiwalay. Anong pambayad mo sa akin? Ang pakikipaghiwalay ng girlfriend mo sa'yo? Anong kinalaman ng ate mo doon? At sino ka namang hambog ka? Wu Hao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Boyfriend ko siya, si Ye Qingyu. Kaya pala ikaw ang umakit sa ate ko. Ikaw pala ang talunang iyon. Nakuha mo pang pumunta sa kumpanya ng ate ko? Ate mo ang girlfriend ko? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Wu Fei, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maaaring makipaghiwalay ka sa kaniya o kung hindi, ituturing mong wala ka ng kapatid. Sige, umalis ka na muna. Wu Fei, anong sabi mo? Sabi ko umalis ka na. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Gusto mo bang ulitin ko pa sa iyo? Dahil sa talunang ito, itatakwil mo ang sarili mong kapatid. Wala kang utang na loob. Wala ka na bang pakialam sa ating mga magulang? Wala na bang halaga ang pamilyang Wu family? Wu family? Kailan nyo pa itinuring na kabilang ako sa pamilyang Wu family? Naaalala lang ako ni na papa at mama kapag gagamitin nila ako. At ikaw, tuwing lalabas ka para magliwaliw, hindi ba't palaging galing sa akin ang perang ginagamit mo? Dapat lang nagawin mo iyon. Ate kita. Kaya dapat lang nabigyan mo ako ng pera. Kung ganoon, hindi mo na ako ate ngayon. Umalis ka na. Wu Fei, siguraduhin mo lang ang desisyon mo. Sigurado na ako sa desisyon ko. Sige, tandaan mo ang mga sinabi mo ngayong araw. Ipapaalam ko iyan ng eksakto kina papa at mama. Wu Fei, huwag kang magsisisi. Masyadong mataas ang pangarap pero walang kakayahan? Isip bata talaga ang kapatid mo. Naku, huwag mo na munang pansinin iyan. Unahin na muna nating asikasuhin ang mga problema ng kumpanya. Chairman Ye, President Wu, nagdesisyon na ako na isama ang Tianhai Group, pati na rin ang Fuhai Yuntian, sa ilalim ng pamamahala ng ating kumpanya. Hindi ito sapat. Ang 7 kumpanyang iyon, siguradong ginamit na nila ang lahat ng kanilang kakayahan. Maliban na lang kung mayroon tayong pondo na mas malaki kaysa sa kanila, kundi ay patuloy lang tayong madadown.
Sa pinakamasamang mangyayari, maaaring ang Yuansen at Beixing ay tuluyang mawala. Pero, hindi naman pwedeng manood na lang tayo at pabayaang unti-unti tayong mawala, di ba? Paano kung ang kanilang mga shares ay bilhin nating lahat? Ano sa tingin nyo? President Ye, hindi iyan posible. Hindi lang dahil masyado silang nag-iingat sa atin ngayon at mahigpit na binabantayan ng mga shares kahit hindi pa sila maghigpit, ang bilhin ang lahat ng shares ng 10 nangungunang kumpanya sa buong mundo ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Para sa iba, maaring mukhang imposible nga iyon. Pero para sa akin, hindi ito mahirap gawin. Kaya lang sa hinaharap, magiging palamunin na lang talaga ako? Kailangan mo na akong buhayin, Xiaofei. Qingyu, hindi ko alam kung anong balak mo. Wala ito. Itataya ko lang naman ang lahat ng pera dito. Qingyu, ano man ang balak mo, ayaw kong gumawa ka ng kahit anong pagkakamali. Pwede naman nating ituloy ang kumpanya sa kung ano tayo ngayon. Huwag muna nating ituloy ang pagsasama. Ayaw kong mapahamak ka. Ano bang iniisip mo? Isa lang itong malaking sugal. Kung mabigo man, babalik na lang ako sa pagiging empleyado. Sige, sasama ako sa iyo. Sapat na sa akin na marinig iyan mula sa iyo. Gamit lamang ang isang maliit na kumpanyang nagkakahalaga lang ng ilang milyong dolyar, gusto nyo pang maging pinakasikat sa industriya. Napakalakas ng loob nyo. Tamang-tama, sabay na nating paalisin ang Beixing at Yuansen mula sa ating grupo. Kahiyahiyang mga bagay, nabili lang pala sila ng iisang tao. May balita ang sekretary ko. Tila ang Tianhai Group at Fuhai Yuntian ay sumama na rin sa maliit na kumpanyang iyon. Ang dalawang kumpanyang iyan ay wala naman sa top 10. Pare-pareho lang naman silang malulugi. Mabuti na rin na sabay-sabay natin silang tapusin. Hahaha. Kapag nalugi na sila, gusto kong makita kung paano sila magsisisi dahil kinalaban nila tayo. Hahaha. Teka, may bumibili ng mga share ng ating 7 kumpanya. Ang mga share ng 7 nating kumpanya. Ang bawat isa ay higit sa 100 bilyong dolyar. Sa buong mundo, sino ang makakabili sa atin? Dahil ba iyan sa biglang paglitaw ng Ye Qingyu? Matapos mabili ang 3 nangungunang kumpanya, siguradong naubos na niya ang lahat ng kanyang pondo. At gusto pa niya kaming bilhin. Nagmamatayog na siya. Parang may kung anong mali rito. Huwag kang mag-alala, hindi na rin sila magtatagal. Kapag wala na silang pondo, ay mas makakatulong pa ito sa pagtaas ng presyo ng stock natin. Hindi ba mas mabuti iyon? Hindi ito maaari. Ano ang nangyari, President Zheng? Masyado kang nababahala. Ang mga shares sa kumpanya ko ay nabili na ng mahigit 70%. Huwag kang magpanik. Sa tingin ko ay tinatakot lang niya tayo. Anong nangyayari? Ang halaga ng kumpanya kong Hauguo na 100 bilyong dolyar ay nabili na ang 79% ng mga shares. Paano niya ito nagawa? Ito ay President Zheng, Zihao. Ang lahat ng ating mga shares kapag pinagsama ay wala pa sa 10% ngayon. President Ye, President Wu, ang mga shares ng 7 kumpanya ay nakuha na nating lahat. Ang 10 nangungunang kumpanya sa mundo ay pag-aari na nating lahat ngayon. Mukhang nagawa ko nga. Tagumpay tayo. Sinabi ko na sa inyo na huwag nang mag-alala. Gusto ko pang mamuhay ng komportable, kaya hindi kita hahayaang mabigo. President Ye, tama ang sinabi ni Gao Liang. Ang inyong determinasyon ay hindi basta-basta na mapapantayan ng kahit sino. Huwag mo na akong bulahin, bilisan mo na, at asikasuhin ang pagsasama ng mga kumpanya. Masusunod po. Tutulungan ko si President Zhao. Sino po kayo? Kaka-acquire nyo lang sa kumpanya namin? Tapos hindi nyo kami kilala? Oh, kayo ang galing sa 7 kumpanyang iyon? Mabuti at alam nyo. Pinapayuhan kita. Ibaling nyo na agad sa amin ang mga kumpanya namin. Masyado kayong matakaw. Baka mabulunan kayo niyan. Pasensya na, pero ang isang taong gaya ko, wala namang gaanong talento. Mahilig lang talaga akong sumugal. Huwag mong isipin na hindi namin alam na iyan na ang huli mong natitirang ari-arian. Kapag umalis kami, tiyak na magkakagulo sa kumpanya. Sa oras na bumagsak ang presyo ng stocks, hindi mo na magagawang umiyak pa. Tungkol naman doon,
Huwag niyo na pong ipag-alala iyon. Ano pa ba ang gusto mong gawin namin? Ang mga kumpanyang ito ay pinaghirapan ng aming mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon at hinding-hindi namin hahayaang masira lang ito sa aming mga kamay. Anong pakialam ko riyan? Nung gumagawa kayo ng problema sa kumpanya namin, bakit hindi ko kayo nakitang lumabas at tumulong? Ngayong wala na ang kumpanya nyo, paparito kayo para humingi ng paliwanag? Dito sa mundo, walang bagay na ganito kadali. Oo, nagkamali kami noon. Humihingi kami ng paumanhin sa iyo, pero dapat mong ibalik ang kumpanya sa amin. Kayo ngayon, Parang hindi nyo pa rin maintindihan ang kalagayan nyo, no? Hindi ako ang nakikiusap sa inyo, kundi kayo ang nagmamakaawa sa akin. Kapag sinagad nyo ako, lahat ng kumpanya nyo ay ibabagsak ko at ipagbibili. ang lakas ng loob mo. Bakit hindi? Ano ba ang dapat kong ikatakot? Xiaofei, kunin mo ang kumpanya nila at ibagsak mo ang lahat ng stock nila? Sige po. Nananakot ka lang sigurado. Ang kumpanya ko ay nagkakahalaga ng mahigit $100 bilyong. Kapag ibinenta mo iyan ng ganoon kabilis, malulugi ka ng $100 bilyong. Hindi mo gagawin iyon. Zihao, ang kumpanya mo, wala na. Ano? Ano ka mo? Bakit mo nagawa iyon? Paano mo nasikmurang gawin iyon? $100 bilyong. Baliw ka na. $100 bilyong lang yan. Wala naman talaga akong hilig sa takbo ng kumpanya mo. Hoy, ikaw ang apelidong Ye. Sinasayang mo ang pera. Baliw ka na ba? Sa mundong ito, sino ang may ayaw sa malaking pera? Pasensya na, pero ako kasi hindi ako mahilig gumastos ng pera. Hindi ko kailangan ng ganoon karaming pera. Hoy, ikaw Nye. Masyado kang mayabang. Maliwanag na kayo naman ang unang nagmalaki. Kung mas maaga lang kayong pumunta para magmakaawa, siguro nabigyan ko pa sana kayo ng posisyon bilang manager. Binabantaan niyo ba ako? May karapatan pa ba kayo sa ngayon? Director Ye, ang lahat ng ito ay ideya lang ni Wang Zihao. Naloko lang din kaming lahat kaya namin kayo kinalaban. Handa po akong maging manager. Nagsusumamo ako sa inyo. Huwag niyo pong ibenta ang kumpanya namin. Tama siya. Ideya lang talaga iyon ni Wang Zihao. Handa rin po akong maging manager. Kayo. Ngayong nagmamakaawa kayo? Nasaan ang yabang niyo noon? Zhao Qi, ayaw ko nang makita ang mga mukha nila. Masusunod po. Security. President Ye, may lumabas na artikulo tungkol sa atin. Ayon sa huling pagsusuri, ang laki ng ating kumpanya ay pang number 1 na sa buong mundo. Ngayon, sa wakas ay makakaasa na lang ako sa asawa ko. Hahayaan ka ba niyang gawin yan habang buhay? Bakit kayo nandito? Sa pagitan namin ng Wu family ay wala na kaming anumang koneksyon. Ma, nakikita mo na? Ang traidor na si Wu Fei. Simula nang nagkapera siya, kinalimutan na niya ang kabutihan ng Wu family sa kaniya. Wu Fei, ano ba yung pinagsasabi mo? Mga kadugo mo kami. Pamilya? Noong pilit niyo akong pinapakasal kay Fang Zhen, itinuring niyo ba akong pamilya noon? Noong panahong iyon, hindi ba't para naman yon sa ikabubuti mo? Sige na, sige na. Huwag mo nang sabihin sa akin ang mga plastik na salitang iyan. Sobrang busy ko ngayon, kaya diretsuhin niyo na ako. Anong kailangan niyo at napadalaw kayo? Ayaw ko nang makipagplastikan sa inyo. Nabasa ko ang balita. Ang laki na ng kumpanya mo, ito na ang numero 1 sa buong mundo. Hindi ba't dapat lang nabigyan mo rin ng mga shares ang kapatid mo? Ano? Wu Fei, ako ang tunay mong kapatid. Sa anumang aspeto, dapat lang na ang mga shares ng kumpanya ay ibahagi mo sa akin. Wu Fei, tunay mo akong nakababatang kapatid. Kahit sa anong aspeto mo tingnan, dapat lang na ang mga shares sa kumpanya ay ibigay mo sa akin. Magkano ang gusto mo? Mabuti naman at may konsensya ka pa. Hindi naman marami ang hinihingi ko. Kailangan mo lang akong bigyan ng 70% lang. 70%? Paano kung ibigay ko sa iyo ang lahat ng share? Gusto mo ba? Hindi ako katulad mo na walang utang na loob. Iyong natitirang 10%, itago mo na lang para sa sarili mo. Basta ibigay mo sa akin ang 70%, ayos na iyon. Nananaginip ka ng gising. Ang mga share ng kumpanya ko, bakit ko naman ibibigay sa iyo? Wu Fei, tunay mong kapatid si Xiao Hao?
Kung bibigyan mo ang sarili mong kapatid ng kaunting share, ano bang masama doon? Tunay na kapatid? Simula noong bata pa kami, itinuring niya ba akong ate? Kailanman ba ay itinuring niyo ako bilang bahagi ng pamilya? Wu Fei, may konsensya ka pa ba? Inalagaan kita ng napakaraming taon, sa tingin mo ba ay madali iyon? Kailan mo ba ako inalagaan? Simula noong ipanganak ako, iniwan mo na ako sa lola ko. Hanggang sa mawala na ang lola, hindi mo man lang ako dinalaw kahit minsan. Kailan mo ba ako tunay na inalagaan? Kung hindi dahil sa pera na ibinigay namin ng tatay mo, palagay mo ba kaya kang buhayin ng lola mo? Dahil lang sa inyo, sa perang binibigay nyo na mahigit 10 dolyar buwan-buwan, kahit isang supot ng bigas ay hindi nyo mabili. Sinasabi ko sa inyo, mula noong bata pa ako, kung hindi lang dahil sa pangangalakal ng lola ko para buhayin ako, matagal na sana akong wala na. Napakawalang hiya mo. Ako pa rin ang tunay mong ina. Tunay na ina? Noon, bakit hindi mo naisip na nanay kita? Wu Fei, isa ka lang babae, talagang nakatadhana ka lang na mag-asawa. Hindi mo naman maipagpapatuloy ang apelyido ng Wu family at nagsasayang ka pa ng pera. Bakit ka pa nagrereklamo? Kaya ganyan din po ba ang tingin nyo sa akin? Nagsasabi lang ng totoo si Xiao Hao. Kung ganoon, bakit nyo ako hinahanap ngayon? Ano man ang mangyari, miyembro ka pa rin ng Wu family. Kung gusto mong iwan ang Wu family, hindi kita pipigilan. Pero dahil mayaman ka na ngayon, dapat mong bigyan si Xiao Hao ng bahagi. Ngayon ay nakita ko na ang tunay niyong anyo. Pero sino ang nagsabi sa inyong may kinalaman ng kumpanya sa akin? Wu Fei, anong ibig mong sabihin? Inilipat ko na ang lahat ng mga shares. Kay Ye Qingyu. Wu Fei, bakit mo naisip na ang kumpanya ko ay ibigay sa kanya? Kailan pa nagkaroon ng kinalaman ang kumpanyang ito sa iyo? Pero hindi mo rin dapat ibigay ang kumpanya sa isang taong wala namang kinalaman sa atin. Sinong walang kinalaman? Boyfriend ko siya. Xiao Fei, hindi ba kailangan mo pa ang kumpanya para mapatunayan ang sarili mo? Napatunayan ko na ang sarili ko. Tsaka, ang lahat ng ito ay ibinigay mo lang din sa akin. Ibinalik ko lang ito sa tunay na may-ari. Pero seryoso, sa susunod, kung sakaling kailanganin mo ng susuporta sa iyo, huwag mo akong iiwan. Sa hinaharap, ako naman ang mag-aalaga at susuporta sa iyo. Tumahimik ka. Ikaw na walang kwenta, wala akong pakialam kung anong relasyon niyo ni Wu Fei. Ngayon din ay ibibalik mo ang kumpanya ko. Kumpanya mo? Wala akong kahit anong koneksyon sa dugo sa iyo. Kaya paanong naging kumpanya mo ito? Pero dati naman talaga itong kay Wu Fei. Sa akin na ito ngayon? Walang kwenta? Sa tingin ko, ikaw ang walang kwenta rito. Isang taong umaasa lang sa kanyang mga magulang. Ganito ba ang tinatawag na lalaki? Sino ka ba sa akala mo? Kung hindi dahil kay Wu Fei, hindi ka karapat-dapat na tumayo sa harap ko para makipag-usap sa akin. Maliwanag na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya ni Wu Fei. Ako ang nagnakaw? Ngayon, tatanungin kita. Ang gusali ng Chaoyang kung nasaan ang lokasyon ng kumpanya, kanino iyon? Akin. At ang Tianhai Group na isinama rito, kanino iyon? Akin pa rin. Kanino ang Fuhai Yuntian? Sa akin pa rin lahat yan. Lahat ng shares sa kumpanya ni Wu Fei, binili ko silang lahat. Dapat kang magpasalamat. Dahil kung hindi lang dahil sa ugnayan nyo sa dugo kay Wu Fei, ang pinakawalang karapatang tumayo dito sa harap ko ay walang iba kundi kayo. Pero malinaw na naibigay mo na ang kumpanya kay Wu Fei tapos ngayon ay binabawi mo. Anong klaseng lalaki ka? Gaya ng sabi mo, ibinigay ko ang kumpanya kay Wu Fei, kaya kung kanino ko man ito gustong ibigay, ay ibibigay ko. Kaya kung hindi ko ibibigay sa inyo, may problema ba? Wu Fei, balak mo bang tapusin ang connection mo sa Wu family? Mula noong oras na pinabayaan niyo ako, wala na kaming anumang relasyon ng Wu family. Sa loob ng maraming taon, sapat na ang perang naibigay ko sa Wu family. Sige. Wala kang utang na loob. Humanda kayo sa akin, parurusahan kayo ng Wu family. Walang utang na loob? Para sa akin, kayong taga Wu family ang tunay na walang utang na loob. President Wu, hindi ko na talaga ito masikmura. Hayaan nyo na ang mga tao sa Wu family ay ako na ang bahalang humawak.
Bahala na kayo. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, nanay ako ni Wu Fei. At ako naman ang mismong kapatid ni Wu Fei. Ako ang sekretarya ni President Wu na si Wang Qian simula ngayong araw. Lahat ng kooperasyong may kinalaman sa Wu family ay tuluyan ng ititigil. Ang anumang kumpanya ng pamilyang may kinalaman sa Wu family ay ilalagay sa blacklist. Wala na tayong anumang komunikasyon magpakailanman. Hindi mo maaaring gawin to. Kapag itinigil ang lahat ng pakikipagtulungan, ay mawawalan ng pera at mababangkarote ang Wu family. Anong pakialam ko? Pamilya ka ni President Wu at wala tayong anumang koneksyon. Kung babagsak man ang Wu family, bakit ko iisipin yon? Wu Fei. Xiao Fei. Bilisan mo. Bawiin mo ang utos niya. Huwag mo siyang hayaang gawin ito. Sinabi ko na sa'yo, desisyon niya kung anong gusto niyang gawin. Wala na akong kinalaman doon. Wu Fei, balak mo bang tuluyang tapusin ang Wu family? Subukan mong magsalita muli ng ganyan. Xiao Fei. Ako ay nagkamali. Maraming naging pagkukulang ang Wu family sa'yo noon. Pakisuyo, maging mapagbigay ka na sana, patawarin at pakawalan mo na ang Wu family. Pagod na ako, tara na sa bahay. Hala, President Ye. Binabati ko kayo sa inyong masayang pagsasama. Salamat. Maraming salamat. Maligayang pagpapakasal sa inyo. Salamat. Congratulations sa inyo, President Ye at President Wu. Mahal, matagal ko na talagang gustong itanong. Noong iniimbestigahan kita noon, malinaw na ikaw ay isang mahirap na binata lang na halos walang makain. Paano mo kaya narating ang posisyon mo ngayon? Ang lahat ng ito ay nagsimula nang sumali ako sa isang grupong chat sa WeChat.